Mr. Silent Channel. Kabanata 1161 hanggang 1170. Phantom Sword Dance. Ang dugong demonyo ay pumatay ng higit sa 100 mga kalahok na malubhang na sugatan sa isang galaw. Ang paglipat na ito ay umuubos din ng maraming enerhiya niya kung tutuusin, ang isang hakbang na tulad ng malaking mamamatay na ito ay kumukonsumo ng maraming enerhiya, kaya isang galaw pagkatapos magtagumpay, ang dugong demonyo ay bumalik sa koponan ng maayos. Young Master, tapos na. Ang dugong demonyo ay umupo sa sofa sa tabi ni Hong Dali, samandaw sa likod ng sofa, at bamantong hininga ng may kasiyahan, sa wakas ay may pagkakataon na akong gamitin ang aking ultimate move. Gamaan ang pakiramdam ko ngayon, haha. Ikaw lalaki. Ang yugtong ito ng panahon ay medyo kahanga-hanga, sabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, sige, magpahinga ka muna, at manood ng konsyerto. Bumalik sa pahinga ang dugong demonyo. Sa oras na ito, ang iba pang mga koponan din subconsciously sinubukang iwasan ang santo. Ang lokasyon ng koponan ng Longxingji. Kung tutuusin, ang alam natin ngayon ay mayroong isang ancestral curse mage na maaaring magdulot ng abnormal na status sa iba sa pamamagitan ng pag-awit, isang Ice Soul Stone ability user, at isang Soul Piercing Soul Stone ability user. Ang pinakamasama ay nagising silang tatlo. Paggising ng mga kakayahan. Sa pangkalahatan, ang bilang ng mga nagising na tao sa isang koponan sa mundo ng astral ay maaari lamang maging isang ikasampu sa pinakamarami, na itinuturing na napakahusay. Ang bawat nagising na tao ay lubhang makapangyarihan. Hindi nakakagulat na lahat ay umiiwas sa koponan ng Shenlong Star Realm ngayon. Sa katunayan, halos masasabi mo ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga estudyante ng Shenlong Star Realm Super Theological Academy. Hindi pa rin gaanong naiiba ang antas ng mga estudyante sa Major Star Realms. At sa mga mag-aaral ng Shenlong Star Realm na kalahok sa oras na ito, wala pang 10 tao ang nagising sa kanilang mga kakayahan. At habang si Hong Dali at ang iba ay patuloy na masayang nanonood ng konsyerto, ang labanan sa pagitan ng Chosen One Yu Mumingya at ng Chosen One Gao-ge ay pumasok sa isang mabangis na yugto. Gusto mo pa bang tumakbo? Naabutan ni Yu Maming si Gao-ge, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at malakas na kapangyarihan na bumuhos sa higanteng espada sa kanyang kamay. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumuglas mula sa higanteng espada, at pagkatapos ay iwinagayway ni Yu Maming ang higanteng espada. Ang makulay na Katanji tanging tore ng slash gouge na may matalas na espada. Crack! Isang gintong liwanag ang bumungad sa matataas na makulay na Katanji tanging tore, at isang bahagyang alitan ang biglang tumunog. Si Gao-ge ay bumulwak ng isang subaw ng dugo, at ang makulay na Katanji tanging tore ay nasira. Ikaw, paano ka nagkaroon ng lakas? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Gao-ge. Nang walang proteksyon ng colorful exquisite tower, halos wala na siyang pagtatanggol. Isang atake ng espada mula kay Yu Maming ay sapat na para patayin siya. Kaya sa pagkakataong ito, talagang natakot siya, at nang siya ay natakot, nagngangalit siya ng mahigpit at palihim na sinabi, hindi ito magagawa. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking huling trumpo. Nasabi ko na dati. Malaki ang agwat ng lakas sa ating dalawa. Si Yu Maming ay hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Gouge, at bamulong habang siya ay naglalakad, ikaw ay talagang napakalakas, at ikaw ay talagang mahusay sa paggamit ng iyong mga kasanayan, isang atake at isang depensa, sayang. Ang agwat ng lakas sa pagitan mo at sa akin ay napakalaki pa rin. Tumayo siya sa harap ni Gao-ge at tiningnan ang kwintas sa leeg ni Gao-ge. Kung tama ang hula ko, ang kwintas na ito ang dapat na huli mo. Halika at ipakita mo sa akin ang iyong trump card, kung hindi, tiyak na matatalo ka. Ang mga malalakas na tao ay may sariling puri. Kahit na si Yu Maming ay malinaw na mas mahusay kaysa kay Gao-ge ngayon, ito ay malinaw. Hindi siya naniniwala na si Gao-ge ay napakahina. Bagamat napakalakas ng kanyang pagoda at light lock. Ngunit malinaw naman, hindi iyon sapat. Malayo sa sapat. Ang gusto niyang malaman ngayon ay ang final trump card ni Gao-ge. Pagkatapos ng lahat, ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa pinili ay ang kakayahang mag-counter-attack sa mga desperadong sitwasyon. Ang kakayahang ito ang pinakadakilang pag-aari ng pinili. Napakalakas na ngayon ni Yu Maming, kaya gusto niyang subukan kung ang trump card ni Gao-ge ay maaaring magdulot ng banta sa kanya. Napakalakas mo talaga, tinitigan ni Gao-ge ang mga mata ni Yu Maming at sinabi sa malalim na boses, ngayong nakita mo na ito, hindi ko na kailangang itago pa. Anya, hinubad ang kwintas sa leeg at kinurot ito. Sa kanyang kamay, isang pagsabog ng nakakasilaw na asul na liwanag ang bumungad sa buong katawan ni Gouge. Ang asul na liwanag na iyon ay labis na nakasisilaw, at ang hitsura lamang nito ay sapat na upang hindi ito dapat maliitin ng mga tao. Tingnan mo, si Gouge. Ginagamit niya talaga ang kanyang pinakamakapangyarihang panlilinlang. Hindi ba? Gagamitin ng iyong kamahalan Gouge ang kanyang pinakamakapangyarihang panlilinlang. Tumakbo ka. Tumakbo ng mabilis, o mag-ingat na mapatay sa pamamagitan ng pagtatakip na pag-atake. Kung gayon anong trahedya? Nang makita ang asul na ilaw sa buong katawan ni Gouge, natakot ang lahat ng miyembro ng kanyang team. Hindi na sila nag-abalang ituloy ang laban. Nakahanap sila ng pagkakataong makatakas mula sa labanan, at pagkatapos ay umalis sa isang iglap.
Sa mga stand, napansin din ng mga pinuno ng mga pangunahing pamilya na nanunood ng laro ang anomalya ni Gauge, at lahat sila ay nagkomento, tingnan mo, gagamitin ng napili ang kanyang huling trick. Kung titingnan ng porma sayon, ang kapangyarihan ng trick na ito ay tiyak na hindi makakamit. Oo, hindi ko lang alam kung ano ang epekto, ngunit pakiramdam ko ito ay dapat na napakalakas. Siyempre, hindi biro ang mga kakayahan sa pagliligtas ng buhay ng pinili. Gumagamit ng espesyal na trick. Pagtingin kay Gauge, tuwang-tuwang din ilaan niya ang kanyang mga labi, tingnan natin kung ano ang trick. Kasabay nito, naramdaman ang malakas na aura ni Gauge, naging seryoso rin si Yu Maming. Walang sino man ang maaaring baliwalain ang mga kasanayan sa pagliligtas ng buhay ng pinili. Kahit na siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Gauge, hindi siya maaaring maging pabaya. Speaking of which, tumingin si Gauge kay Yu Maming at tumawa, napakalaking pabor sa akin ng Ice Soul Stone Awakener na iyon. Boom, parang tumutugma sa kanyang mga salita, siya ang buong lawa sa likod niya ay naging hindi mapakali, at hindi mabilang na mga pira-pirasong yelo ang bumangon mula sa lawa, dahan-daang umiikot, at lumilipad sa kalangitan. Ang mga basag na kristal ng yelo ay sumasalamin pa sa isang magandang bahaghari. Ito ang aking pinakamakapangyarihang panlilinlang, tinitigan ni Gauge ang mga mata ni Yu Maming, Ice Soul Crystal Dance. Cutting, whoosh, swish, habang ang mga salita ni Gauge ay bumagsak sa lupa, ang mga ice crystal sa kanyang likuran ay nagsimulang lumipad ng ligaw. Gaano kagulat ang eksenang iyon? Hindi kalabisan kung sabihin na ang mga ice crystal na nabuo ng buong artificial na lawa ay hinailan niya papunta sa langit. Sa loob ng ilang sandali, ang buong villa ay napuno ng marahas na mga elemento ng yelo ng talam ng yelo na nabuo. Ang bagyo ay mabangis na sumasayaw, ang mga talam ng yelo ay napuputol, ngunit sa isang kisap mata, kasama si Gauge bilang sentro, lahat ng mga protrusion sa lupa sa loob ng radius na 300 metro, kabilang ang mga puno, kabilang ang mga bato, kabilang ang mga bahay, kabilang ang lahat ng mga kaaway sa loob ng hanay, ay lahat sila ay naputol sa hindi mabilang na mga piraso sa isang iglap. Malakas talaga. Iwinasiwas ni Yu Maming ang higanteng espada sa kanyang kamay upang labanan ang mga kutsilyong yelo na patuloy na umaagos patungo sa kanyang katawan. Habang lumalaban, hindi niya maiwasang umatras. Napakalakas talaga ng kapangyarihan ng mga ice blades na ito. Putulin ang lahat, hindi masisira. Hindi nakakagulat na tumakbo si Gauge patungo sa artificial na lawa ngayon nang makita niyang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Ngayon sa wakas ay naiintindihan na niya na ang kanyang trump card ay opisyal na nangangailangan ng tubig upang ma-activate. Makapangyarihang mga kasanayan. Isang malakas na trump card. Sayang, iyon lang ang magagawa nito. Sa orihinal, ginamit ni Gauge ang kanyang huling makapangyarihang kasanayan, na sapat na para sakalin si Yu Maming, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yu Maming, na kanina pa nagpupumilit na kumapit, ay biglang napangisi sa kanyang mga labi, at pagkatapos ay ang kanyang buong katawan, isang pagsabog ng nakakasilaw na aura ay biglang sumabog. Phantom Sword Dance. Sa malakas na sigaw ni Yu Maming, ang kanyang buong katawan ay agad na naging 6 na clone. Ang bawat isa sa 6 na clone na ito ay ligaw na iwinagayway ang higanteng espada sa kanyang kamay. Ang dambuhalang espada ay nababalot ng isang kahangahangang espada. 6 na figure, 6 na espada. Sa wala pang 3 segundo, bawat figure ay humawak ng halos 66 na espada. Gamit ang kamangha-manghang sword isang bangin na higit sa 2 metro ang lalim ay iginuhit sa lupa, patungo sa taas. Umalis ka na. Ano? Ito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Gauge dahil nakita niya ang isang bagay na lubhang nakakatakot. Ang 6 na sword ng 6 na Yu Maming ay talagang nabasag ang lahat ng ice knife na gamulong patungo sa kanya. Ang sword ay hindi tumigil sa puwersa nito at sumabog sa katawan ni Gauge sa isang kisap mata. Ako, maaari ba akong matalo? Napatingin si Gauge sa kanyang katawan. Ganun pa rin ang katawan niya, pero alam niyang putol-putol na ang katawan niya. Ang dahilan kung bakit kaya ko pang tumayo ngayon ay dahil lang hindi pa babagsak ang katawan ko. Talagang napakalakas mo. Pagkatapos gamitin ang Phantom Sword Dance, muling nagbagong anyo ang 6 na figure ni Yu Maming, inalis ang higanteng espada, at malamig na sinabi, sayang kung ikukumpara sa akin, hindi ito sapat. Si Gauge ay natalo. Lubhang masinsinan. Hindi niya inaasahan na ang Yu Maming na ito ay magiging napakalakas. At malinaw naman, ang nakaraang paglipat, Phantom Sword Dance, ay talagang hindi ang kanyang pinakamahusay na hakbang. Itong si Yu Maming, itinapon niya ang virtual na helmet, at umupo si Gauge sa virtual cabin, na puno ng malamig na pawis. Kahit na ang kamatayan ay wala sa virtual na mundo, ito ay sa ibang tao. Simple lang ang dahilan, si Gauge ang napili. Ang mga pinili ay magkakaroon ng sheer field sa hinaharap. Ang lahat ng mga pinili mula sa daan-daang Star Realms ay magsasama-sama. Ang mananalo ay mabubuhay at ang matatalo ay mamamatay. Habang binibigyan ng pinili ng napakalakas na marka, inalis din ng controller ng eroplano ang kanilang kinabukasan. Dapat silang magsanay ng husto at pagbutihin ang kanilang lakas, kung hindi, sila ay mamamatay lamang.
At sa pagkakataong ito ang Star Realm Genius Battle ay isang labanan upang subukan ang tubig. Gumagana man ito o hindi, ang labanang ito ay maaaring sabihin ng isang mahusay na deal. Hindi kalabisan na sabihin na kung hindi mo mapanalunan ang kampyonato sa labanan ng henyo, mamamatay ka sa larangan ng Shira. Pagbalik ko, kailangan kong magsanay ng husto. Kinagat ni Gouge ang kanyang mga ngipin, kung hindi, hindi na ako makakaligtas sa Shira Field sa hinaharap. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ako. At sa mga stand sa labas ng stadium, ang mga pangunahing pamilya nakita ng mga pinuno ng clan at mentor mula sa lahat ng pangunahing Star Realms ang tunggalian sa pagitan ni Yumaming at Gauge. Ang ani ay medyo malaki, at lahat ay nakakuha ng maraming insight mula sa labanang ito. Napakaganda talaga ng huling galaw ng lalaking may hawak ng espada kanina. 6 na clone ang naglaslas ng daan-daang espada sa loob ng 3 segundo. Ito ay hindi magagapi at nakakatakot. Well, ang paglipat niyang ito ay may malaking praktikal na kahalagahan. Bumalik ka ng mabuti. Pag-aralan at tingnan kung maaari mong gayahin ang bahagi nito. Ang susi ay mahirap gayahin ang 6 na clone niya, o dapat ba nating gamitin ang kagamitan para samantalahin ito? Kabanata 1162 Swordmaster Hurricane Style. Ang lahat ay nag-iisip kung paano nila mapapabuti ang kanilang sarili sa pamamagitan ng labanan sa pagitan ng dalawa. Sa panig ng pamilyang Bei, marahang tinapik ni Bei Mingxian ang balikat ng kanyang anak na si Bei Yuanqing at sinabi sa malalim na boses, nakita mo ba ang labanan ngayon lang? Ang paglipat ni Yumaming ay tinatawag na Phantom Sword Dance. Ang bawat isa sa 6 na clone ay maaaring pumutol ng daan-daang espada, na napakalakas. Kung sanayin mo ng mabuti ang kanyang paggalaw, maaaring maabot mo ang kanyang 2 antas ng yuan. Magic Weapons. Ang Clone Ring at ang Pulse Ares ng sandata ng demonyo. Ang Pulse Ares ng isang demonyong sandata na maaaring gawing 3 ulo at 6 na braso ay hindi gaanong kabuluhan, ngunit kung gagamitin niya ng maayos ang kanyang Clone Ring, maaari talaga niyang sanayin ang half-move na Phantom Sword Dance. Susubukan ko ito pagbalik ko. Nanlaki ang mga mata ni Bei Yuanqing at tuwang-tuwang sinabi niya, gagamit din ba ako ng espada sa hinaharap? Okay, kapag nakabalik ako ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na talim ng arbitrasyon sa aming pamilya, para makapagsanay ka ng mabuti. Huwag mo akong bigan, nakangiting sabi ni Bei Mingxian. Arbitration Blade. Agad na natuwa si Bei Yuanqing nang marinig niya ang pangalan ng espadang ito. Ang Arbitration Blade ay isang pinakamataas na antas ng artifact level na higanteng espada na may napakalakas na katangian, lahat ng katangian dagdag 25%, lakas dagdag 100, liksi dagdag 100, reaksyon dagdag 100, defense breaking dagdag 35%, at pagtaas ng kakayahan dagdag 30%. Hindi kalabisan na sabihin na ang higanteng espadang ito ay ang kasalukuyang kayamanan ng pamilya Bei at ang pinakamahusay na sandata sa buong pamilya ng Bei. Sa sandata na ito, kung magsasanay ako ng husto, tiyak na hindi magiging problema ang pagpatay kay Hongdali sa hinaharap. Namula ang mukha ni Bei Yuanqing sa Punonibik, Hongdali, kailangan kong ipaghiganti ang nakaraang paghihiganti. Sa ibaba, sa larangan ng digmaan. Haha, medyo maraming puntos. Matapos patayin si Gauge, Nizel ayan ni Yumaming ang recording device ng may kasiyahan. Kalahok, Yumaming. Koponan, Alang Star Team. Kasalukuyang individual na puntos, 112. Individual na ranggo, 1. Kasalukuyang puntos ng koponan, 120. Ranggo ng pangkat, 1. Ang parehong mga ranggo ay ang lahat ng 1. Haha, sure enough. Nakakatuwa na ngayon ang pumatay. Nakakatuwa na ngayon ang pumatay, at kanina pa ako nagtitimpi. Ngayong nakakilos na ako, hindi na kailangan pang magpigil. Unti-unting bumungad sa mga mata ni Yumaming ang isang bakas ng Pononibik, noon, we have always been very close, and now there are no need to keep low profile. Next, papatayin natin isa-isa, hahaha. Ang Star Realm Genius Battle ay nakakuha ng daan-daang eksperto mula sa Star Realm, at mayroong 62 napili. Sapat na para hamunin ni Yumaming. Mga pinili, handa na ba kayo? Tuwang-tuwang din nilaan ni Yumaming ang kanyang mga labi. Sabi, kung gayon ngayon, magsisimula na ang pagpatay. Inilagay niya ang barkong pandigma sa kanyang likod at nagsimulang maglibot sa paligid ng vilya na parang paglalakad. Sana ay lalabas ang 2 pang makapangyarihan at hilingin sa akin na isagawa ang aking mga kasanayan. Napaisip si Yugi sa sarili. Inikot niya ang artificial na lawa, patungo kung saan man may ingay ng labanan. Bagamat napakahusay din ng dating lakas ni Gauge, nakakalungkot na medyo mahina pa ito at hindi mailabas ang tunay na lakas o mailabas ng todo. Shenlong Star Realm. Gu Feifei. Yumaming sweep all the way, at sinumang kaaway na lumitaw sa harap niya ay pinatay niya tulad ng paghiwa ng mga melon at gulay. Kahit saang pangkat man kasama ang kalaban, anuman ang sabihin o gawin ng kalaban, lumaban man o tumakas, walang sinuman sa kanila ang makakatakas sa talim ng kanyang higanteng espada. At isa lang ang layunin niya. Iyon ay si Gu Feifei mula sa Shenlong Star Realm. Hindi alam ng iba kung gaano kakalakas. Alam ko.
Ikaw Ma'am Ing ay bamulong, naabot mo ang antas na iyon 3 taon na ang nakakaraan nang pumasok ka sa banal na landas. Ngayon 3 taon na ang lumipas, anong antas ang naabot mo? 3 taon. Mula nang hindi mo sinasadyang makita si Gu Feifei na pumasok sa landas ng pag-akyat sa mga Diyos, palaging tinuturing ni Ma'am Ing si Gu Feifei bilang target ng pagtugis. Kaya't ang 3 taon na ito ang pinakamabaliw na 3 taon para sa kanyang promosyon. 3 nakakatakot na taon. Kung 3 taon na ang nakalipas, baka hindi siya kalaban kay Gao Ge. Pero ngayon, lahat ng kalaban niya ay pinatay niya ng walang effort. Napakagaling nitong si Ma'am Ing. Lahat ng nanunood sa labanan ay naikuyom ang kanilang mga kamao sa pananibik, nang makitang si Ma'am Ing ay matatag na nasakop ang unang posisyon sa ranggo, at palayo ng palayo sa mga nasa likuran niya. Ang una ay palaging nauuna, bulalas ng lahat, nakapatay pa ng 2. O Diyos ko, ang 2 taong iyon ay mukhang malakas noon, ngunit hindi nila kinuha ang kanyang 2 espada. Hindi yun totoo. Isang antas isang labanan. No wonder nagulat ang lahat. Sa Star Realm Genius Battle, kadalasang hindi masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng mga kalahok na miyembro. Ang mas mataas na Star Realm Level 3 at ang mas mababang Star Realm Level 2 ay halos nasa saklaw na ito. Ang mga pinili ay mas malakas, ngunit sa pangkalahatan, ang pag-abot sa ikalimang antas ng Star Realm ay ang limitasyon. Ngunit hindi ko inasahan na ang Ma'am Ing na ito ay makakapatay ng isang 3rd level na kalaban sa Star Territory na kasing dali ng pagkain at pag-inom. Bilang karagdagan, pinatay niya ang isa pang pinili, si Gao Ge. Ngayon tila ang kanyang lakas ay hindi bababa sa tuktok ng Star Territory. Sa madaling salita, ang lakas ni Ma'am Ing ay walang katapusan na malapit sa mga pinuno ng 3 malalaking pamilya. Siya ay napakabata, ngunit mayroon siyang napakalakas na lakas. Lahat ay bumulalas, ang pinili ay talagang pambihira. Ang bilis ng paglaki ay talagang nakakatakot. Star Realm Peak. Sa abot ng buong Shenlong Star Realm, tanging ang mga patriarka ng 3 pangunahing pamilya at ang huwayaling ng pamilyang Hong ang rurok ng lakas sa Star Realm. Ang mga pinuno ng iba pang malalaking pamilya ay mga bituin sa ikalimang antas lamang sa Star Territory. Kung kalkulahin ito sa ganitong paraan, masasabing ipinagmamalaki ni Ma'am Ing ang iba. Napakalakas ng Ma'am Ing na ito. Tumingin si Hong Xingyu kay Ma'am Ing, na patuloy na hinahanap ang kanyang kalaban, at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, sa Star Realm Genius Competition na ito, malamang na siya ang pinakamalakas. Kahit papaano ang mga taong ito na lumaban sa kanya hanggang ngayon sa loob, ang kanyang lakas ay nasa unahan. Oo, huminga ng malalim si Huayaling, ang binatang ito ay may malaking potensyal. Ang kanyang mga galaw ay tila nauugnay sa espada, ngunit hindi ko alam kung ano ang mga ito. Antas. Hindi ito isang malaking problema sa tuktok ng Star Territory. Bamantong hininga si Hong Xingyu, tingnan mo, marami pa siyang napatay. Ngayon pabayaan ng mga ordinaryong tao, kahit na ang mga napili sa ibang mga koponan ay sinusubukang lumayo sa kanyang paningin. Ito siya ay napakalakas. Hindi nakakagulat na mataas ang tingin ni Hong Xingyu sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa, patuloy na tumataas ang mga punto ni Ma'am Ing. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumaas ang kanyang mga puntos sa 156 na puntos. Nangangahulugan ito na sa panahong ito, si Ma'am Ing ay pumapatay ng mga tao at hindi tumigil. Ngunit kakaiba, may napansing may mali sa oras na ito, napakalakas ng Ma'am Ing na ito, ngunit bakit hindi siya pumunta sa Shenlong Star Realm para pumatay ng mga tao? May iba pa ba siyang plano? Nakikita ko rin, siya ay palaging nakasentro sa koponan ng Shenlong Star World, ngunit hindi siya pumupunta sa koponan ng Shenlong Star World. Ano ang dahilan? Maaaring mayroong isang tao sa koponan ng Shenlong Star World. Matatawag mo ba itong si Yu Muming na napakaingat? Hindi kaya. Sino ang makakapagsabi kay Yu Muming na maging napakaingat? Ito ay isang Star Realm na kompetisyon ng henyo. Ang mga henyo lamang sa pagitan ng edad na 18 at 24 ang maaaring makapasok. Sino ang mas malakas kay Yu Muming? Mahirap sabihin. May mga tao sa labas ng mundo. Panoorin mo muna ang laban. Matapos patayin ni Yu Muming si Gao Ge, sumikat siya sa napakaikling panahon. Kung tutusin, halos pumatay siya ng mga tao sa paningin ngayon. Hanggat wala siya sa isang team, hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng iba na magsalita. Harap-harapan, singilin pasulong, ilabas ang iyong espada, las-las, at pagkatapos ay hanapin ang susunod na biktima. Mula nang patayin niya si Gouge, paulit-ulit na ni Ma'am Ing ang pangyayaring ito buong hapon. Ang kanyang mga puntos ay tumataas sa lahat ng oras tulad ng nabanggit dati, pagkatapos malaman na isang malawakang labanan ang sumiklab dito, maraming mga koponan din ang nakarinig tungkol dito at sumugod upang lumahok sa lubhang kapana-panabik na pagpatay na ito. Kapistahan. Ngunit ngayon, ang mga talento ng mga pangkat na iyon sa wakas ay alam na ito ay malamang na isang bitag. Ma'am Ing, huwag mo akong itulak ng malakas. Sa oras na ito, ang dalawang napili ay humarap kay Ma'am Ing at desididong bumuo ng isang alyansa. Ang isa sa kanila, isang matangkad na binata na may taas na 2 metro, ay sumigaw, paano kung ikaw ay makapangyarihan? Sino sa mga napili namin ang walang panlilinlang na Nagel iligtas buhay?
Kung itinulak mo kami, tiyak nakakalagkarin ka namin pababa kahit na lumaban kami hanggang kamatayan. Yu Maming, huwag mong masyadong isipin ang sarili mo. Sabi rin ng isa pang tao, paano kung malakas ka? Kahit may gap sa pagitan nating mga pinili, hinding-hindi ito magiging masyadong malaki. Hindi pa panahon para tayong mga pinili para lumaban, kaya't huwag ipilit ang iba. Masyadong malupit. Ang Star Realm Genius Battle ay mahalaga para sa pagraranggo, ngunit isa rin itong pagkakataon upang subukan ang sariling lakas. Ngayon ang mga pangunahing koponan ay hindi pa nagsimulang pumatay, at halos lahat ng mga napili ay hindi pa personal na kumilos. Ang layunin ay upang mapanatili ang kanilang lakas at maghintay hanggang sa dumating ang pangwakas na mapagpasyang labanan, pagkatapos ay magsisimula silang makipagkumpetensya at subukan ang kanilang mga resulta ng pagsasanay. Ngunit kung mamamatay siya ngayon, hindi siya makakasali sa kasunod na mapagpasyang labanan. Kaya ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin sa pagitan ng mga napili. Kung tutuusin, bagamat napakalakas ni Yu Maming ngayon, walang kasiguraduhan na hindi siya malalampasan ng iba. Sa sandaling bumuo ka ng isang nakamamatay na away ngayon, madali kang makubkob ng iba sa hinaharap. Hindi imposibleng magkaisa ang mahihina upang patayin ang malalakas at alisin ang mga nakatagong panganib sa hinaharap. Tapos ka na bang magsalita? Nanatiling walang pakialam si Yu Maming, nakatingin sa dalawang napiling nasa harapan niya, at saka kinuyam ang higanteng espada sa kanyang kamay, pagkatapos mong magsalita, pumunta ka sa impyerno. Sword Master. Hurricane Style. Boom boom boom. Sa sandaling ginawa ni Yu Maming ang hakbang na ito, hindi mabilang na pilak puting higanteng mga espada ang lumitaw sa lupa at sa kalangitan sa loob ng radius na 100 metro. Ang bawat isa ay kapareho ng nasa kamay ni Yu Maming. Ang pagkakaiba lamang ay ang higanteng espada ay bahagyang ilusyon. Nakakondensed mula sa liwanag. Isang karangalan para sa iyo na mamatay sa ilalim ng hakbang na ito. Unti-unting bumangon ang buong katawan ni Yu Maming, nakatayo sa langit, nakatingin sa dalawang pinili na nakulong ng sword formation, kamatayan. Kabanata 1163 lasing na lasing ito. Sa sandaling matapos magsalita si Yu Maming, gumalaw ang daan-daang phantom giant sword sa langit. Swish! Swish! Halik, 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 halik. Ang lahat ng mga condensed giant sword sa langit at sa lupa ay binaril patungo sa dalawang napili, na may bilis na kasing bilis ng liwanag at kidlat, hindi kapani-pani walang mabilis. Ang mga hangin at ulap ay lumundag sa loob ng lugar, kulog at kidlat, walang katapusang kidlat na kumikislap, halos mapunit ang hangin sa liwanag ng espada, at para bang nabulag ang isa. Ang buong lupa ay naputol sa hindi mabilang na mga bangin ng mga ilaw ng espada na iyon, at lahat ng nasa loob ng saklaw ay naging alikabok. Wala nang kaunti. Ang dalawang napili ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas, at naputol sa hindi mabilang na piraso ng liwanag ng espada. May dugo kung saan-saan, at maging ang kanilang mga katawan ay hindi na matagpuan. Hiyang, ang hakbang na ito ay talagang napakalakas. Lahat ng nanunood sa labanan sa itaas ay natigilan, ang Yu Maming na ito ay talagang pinagkadalubhasaan ang napakalakas na kasanayan. Ito ay mayroon pa ring field ng compression ng katangian. Kapag umalis na ito sa Santo, Longxing, hindi ba't napakalakas ng kanyang galaw na kaya nitong tumagos sa mga ordinaryong asteroid? Siya ay talagang isang taong naglakas loob na gawin ito ngayon. Sa aking palagay, napakataas ng kanyang lakas. Ang mga pinuno ng tatlong malalaking pamilya ay tumangging sumuko. Matanda, ano sa tingin mo ang lakas ni Yu Maming? Lihim na tinanong ni Huai Yaling si Hong Xingyo. Mas mahina kaysa sa akin, ngunit limitado. Nagmukhang solemn na si Hong Xingyo sa unang pagkakataon, napakalakas ng marka ng batang ito ng Chosen One, o napakahusay niyang nabuo. Kahit na maiiwasan ko ang paglipat ngayon, masasaktan pa rin ako. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kapangyarihan ng domain maaari akong manalo. Domain power. Nang marinig ang mga salita ni Hong Xingyo, nabigla si Huai Yaling sa una, at pagkatapos ay sinabi ng may kagalakan, nakabisado mo na ba ang kapangyarihan ng domain? Kapangyarihan ng domain. Sa madaling salita, ito ang yugto ng pagpasok ng ika-4 na antas na nagising na tao. Level 4 na tagagising. Ang kakayahang makaapekto sa saklaw na 10,000 kilometro ang lapad ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nagising sa ika-4 na antas at isang taong nagising sa ika-3 antas. Ang mahalagang pagkakaiba na ito ay tinatawag na domain power. Sa madaling salita, hanggat nasa loob ng saklaw ang kapangyarihan ng domain, lahat ng bagay na nauugnay sa kakayahan ng gumagamit ng kakayahan ay siya ang makokontrol. Sa ngayon, may konting pakiramdam lang ako, mahinang sabi ni Hong Xingyo, hindi ko pa alam kung kailan talaga ako makakalagpas. Hindi madali, salamat sa lihim na librong binigay sa akin ni Dali. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, mas masaya ako na wala sa field. Power, wawa, may isang bagay na hindi ko pa sinasabi noon, pero okay lang siguro ngayon. Well, anong problema? Curious na tanong ni Huai Yaling. Iyan ang nangyari, bulong ni Hong Xingyo sa tenga ni Huai Yaling saglit. Natigilan si Huai Yaling sa una, at pagkatapos ay natuwa siya. Pagkatapos ay namula ang kanyang mukha ng hindi maipaliwanag, damn old man, tingnan mo kung paano kita haharapin pagbalik mo.
Sa larangan ng digmaan. Matapos malutas ni Yu Maming ang dalawang napili, tiningnan niya ang recording device sa kanyang palso, kalahok, Yu Maming. Koponan, Alang Star Team. Kasalukuyang personal na puntos, 383. Personal na rangkang, 1. Kasalukuyang mga puntos ng koponan, 408. Pagranggo ng koponan, unang lugar. Haha, ang sarap talaga ng harvest pero sayang hindi masyadong nakapatay ang dalawang ito at medyo kulang pa ang mga puntos. Ngumiti si Yu Maming, at saka tumingin kay Hong Dali at sa iba pa. Direksyon. Lalong naging determinado ang kanyang mga mata. Gu Feifei. Wait, this time. Kailangan kong makita kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Lihim na sinabi ni Yumo, ang impresyon na iniwan mo sa akin noong panahong iyon ay talagang napakalalim, kahit na napakalalim na ayaw kitang lampasan sa lahat ng oras. Dahil kung hindi kita malalampasan, tiyak na mamamatay ako sa larangan ng Shira. Lihim na nagpa siya si Yu Maming at naghanda na magpahinga. Ang paggalaw ng Sword Lord at Hurricane Style kanina ay sobrang nakakaubos ng enerhiya. Pagkatapos gamitin ito ngayon, gaano man siya kalakas, kailangan niyang magpahinga. Dali, sa panig ni Hong Dali, nagpatuloy ang konsyerto, at pagkatapos ni Lucifer na kumanta ng Overture of the Dead, bumaba si Tang Moxon at umupo sa tabi ni Hong Dali, mukhang mas tahimik ang ingay sa labas. Dali, bakit hindi tayo sumama sa kasiyahan minsan? Joke lang yan, huwag kang magulo. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at sinabing, laro tayo sa atin, at hindi sila makikialam sa isa't isa. Noong una, talagang binalak ni Hong Dali na maglaro ng sarili niyang laro, ngunit kitang-kita na ang mga naunang pagpatay kay Yu Maming ay natakot sa maraming kalahok na miyembro. Gayunpaman, hindi dumating si Yu Maming sa panig ni Hong Dali, kaya maraming mga kalahok na miyembro ang tumakbo sa panig ni Hong Dali. Maaaring may kislap na pag-asa laban kay Hong Dali, ngunit tiyak na mamamatay sila laban kay Yu Maming. Kaya, ang eksena ay napaka-interesante sa oras na ito. May isang idioma sa sinaunang China na tinatawag na, waiting for the rabbit, na ang ibig sabihin ay bantayan ang isang tuod ng puno at hintayin ang kuneho na masagasaan at patayin ito. At mayroon itong ideya sa Hong Dali ngayon. Young Master, may ilang taong papalapit sa amin. Nakangiting paalala ni Ling Xiaoyi, may kabuuang 6 na tao, paano sila haharapin? 6 na tao. Halika. Okay. Tumayo si Hong Dali at tinawag ang mga estudyante mula sa Super Seminary, mga kapatid, narito ang mga tao mula sa ibang mga koponan, bugbugin sila. Tang Moxon, Ling Xiaoyi, maghintay. Li Yang, okay. Maasahan si Li Yang, karapat-dapat siyang maging number 2 loser. 100 tao. Bueno, isang Yuanqing ang namatay, at ngayon ay may 79 na tao. Ano ang pakiramdam ng SIP-A ng 6 na tao sa isang bilog na may 79 na tao? Ang ganoong uri ng maasim na pakiramdam ay hindi maipaliwanag ng mga tagalabas, tanging mga pagsabog ng kahabag-habag na hiyawan ang narinig, at pagkatapos ay binuksan ni Hong Dali ang recording device, kalahok, Hong Dali. Koponan, Shenglong Star World Team. Kasalukuyang personal na puntos, 0. Personal na ranggo, 9,988. Kasalukuyang marka ng koponan, 124. Hay nako, ang sarap sa pakiramdam, umupo ka dito at uminom. Beauty, pumunta sa isang konsyerto, mangolekta ng mga ulo upang makakuha ng mga puntos, at makakuha lamang ng pangalawang pwesto ng basta-basta, ito ay lasing na lasing. Oo nga, hindi lang si Hong Dali ang lasing, kundi ang mga taong nanunood ng labanan sa itaas ay lasing din, okay lang ba ito? Nabulag lang ba ako? Si Hong Dali ba at ang iba pa ay nakaupo lang dito naghihintay na dumating ang kalaban at hilingin sa kanila na sumalakay. Oy, puso ko. Ito ay isang labanan ng mga henyo sa Star Realm. Ayokong maglaro ka ng ganito. Hindi, nandito kami para makita ang showdown ng mga masters, hindi para makita ang saya. Hindi na kalmado ang lahat. Sa totoo lang hindi nila kasalanan. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Kung tutusin, may dalawang pangunahing layunin sa pagdaraos ng Star Realm Genius Battle na ito. Ang isa ay upang subukan ang tubig ng mga pinili at lumikha ng pressure sa mga pinili, upang magkaroon sila ng motibasyon na patuloy na magtrabaho ng husto sa paglilinang. At ang isa pa ay ang mga kabataang ito ay mas makakaunawa sa kanilang sarili, at sa iba pa. Ngunit sinong mag-aakala na ang isang magandang Star Realm Genius Competition ay haantong sa ganito dahil lang may isa pang Hong Dali? Ang munting bastard na ito, sabi ni Hong Xingyu sa galit at nakakatawang boses, medyo magaling siyang pumili ng mga bagay-bagay. Mura lang. Ganito lang. Mahirap matuto ng kahit ano mula sa panunood ng mga masters na nakikipagkompetensya sa larong ito. Sa tingin ko ay hindi, determinadong power player na si Hua Yaling, tingnan mo lang, aking munting sinta, kung ano ang nasa likod. Siguradong may kahangahangang gagawin. Ang labanang ito ng bituin sa mundo na henyo ay hindi matatapos hanggat 10 koponan na lang ang natitira. Ito ay magtatagal. Hindi ako naniniwalang makakadali siya. Oo, tumawa si Hong Xingyu. Tumatawa, kung gayon, hayaan mo akong makita kung anong uri ng mga kamanghamanghang bagay ang magagawa ng ating munting sinta. Star Realm Genius Battle, dahil ang mga pangunahing koponan ay pangunahing sumusubok sa simula,
maliban sa pagdating bukod sa 12 ng mga koponan sa panig ni Hong Dali na dumanas ng mabibigat na casualty, ang iba pang mga koponan ay karaniwang hindi namatay. Hindi ibig sabihin na nasaktan ang kanilang sigla. May mahabang panahon pa sa unahan. Madilim na, kaya lahat ng team ay nag-ayos ng vigil. Ang mga miyembro ay nagbantay, habang ang iba ay piniling maghanap ng mga nakatagong lugar upang makapagpahinga at makapaghanda para sa susunod na araw na labanan. Sa katunayan, sa kanilang pisikal na lakas, ang hindi pagtulog sa loob ng 3 araw at 3 gabi ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, anumang hindi sinasadyang problema ay maaaring makaapekto sa kinalabasan ng tunggalian. Kaya tahimik na pinili ng lahat na magpahinga at maghanda para sa laban sa susunod na araw. Siyempre, ganoon din ang panig ni Hong Dali, ngunit nagpahinga sila ng napakaginhawa. Okay, pagod na kami pagkatapos maglaro ng isang araw. Lahat ay pupunta sa kani-kanilang kwarto at matutulog na. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan ng mahabang panahon. Ngumiti siya at sinabing, no need to keep vigil. No one dares to come anyway. Sa sarili nating kwarto matulog tayo. Lumabas tayo at mamasyal bukas at magsaya. Kami. Lalabas na bukas. Ito na ang oras para magsimula ng group fight. Nang marinig ng lahat na sa wakas ay lalabas na sila para makipaglaban, nagliwanag ang kanilang mga mata sa pananibik, at sabay-sabay silang naghiyawan, okay. Walang paraan, lahat ay nagkaroon ng matinding pressure sa kompetisyon noon, ngunit pagkatapos manood ng konsyerto ngayon, lahat ng pressure ay nawala, kasama ang presensya ni Gu Feifei na namamahala, at Hong Dali, na napakahusay na napakagaling nila, ang mood ng lahat ay naging 180 degrees na, at hindi na sila makapaghintay na lumabas ang madaling araw at magsaya. Labanan mo siya. Kaya bumalik na ang lahat sa kanya-kanyang kwarto. Ngayon lahat ay humanga sa diskarte ni Hong Dali. Sinabi ni Dali na hindi niya kailangang magbantay, ngunit talagang hindi niya kailangang magbantay. Bumalik sa kanyang silid, magkasamang nakahiga sina Tang Moxon at Hong Dali at nakangiting nagtanong, Dali, hindi mo na kailangang humanap ng magbabantay sa gabi. Hindi ka ba natatakot na may atakihin ka? Kahit ang pinto ng villa ay hindi nakalock. Siyempre, ito ay gabing-gabi na, lahat ng tao ay may mataas na kalidad, sino ba naman ang maiinip na pumunta dito para umatake? Hindi nag-alala si Hong Dali. Niyakap niya ang magandang katawan ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, okay, huwag ka nang mag-alala tungkol dito. Humiga ka na at pag-usapan ito bukas. Kabanata 1164, isama ka. Sa kalagitnaan ng gabi, sa labas ng villa kung saan naroon sina Hong Dali at iba pa. Isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang nakalusot sa mga villa kung saan nakatira si Hong Dali at ang iba pa sa kalagitnaan ng gabi, lahat ay nag-isip tungkol sa mga plano ni Hong Dali. Walang paraan, kakaiba talaga ang kilos ni Hong Dali. Ito ay isang larangan ng digmaan para sa mga henyo sa Star Realm. Bagamat ang lahat ay nagpapahinga sa gabi, walang garantiya na walang sinuman ang magnanais na gumawa ng palihim na pag-atake. Sa huli, naging maganda ang mga bagay para kay Hong Dali. Bumalik ang lahat sa villa, at walang nagbabantay sa labas. Ito ay malinaw na hindi makatwiran. Anong uri ng misteryo mayroon itong Hong Dali? Tumingin si Yumaming sa ilang villa mula sa malayo at kumunat ang noo, gabi na, tulog na ba sila? Hindi ito normal. Same with a team member beside him nodding, he said, oo, mukhang kakaiba ang sitwasyong ito. Paano kung magpadala tayo ng ilang tao para subukan? Hindi. Maingat na umiling si Yumaming, ang sitwasyon ay hindi alam ngayon, kaya ang direktang pagpapadala sa mga tao ay hindi para ipadala sila. Wala na ba ang mga punto? Hintayin kung ano ang mangyayari, at sabihin sa lahat na magpahinga kung nasaan sila at huwag gumawa ng anumang hindi autorisadong aksyon. Oo, naiintindihan ko. Agad namang bumaba ang lalaki para magayos. Anong klaseng panlilin lang ang ginawa ni Hong Dali? Buong magdamag na naisip ni Yumaming ang problemang ito, walang pinadala para magbantay sa gabi, lahat ay natulog, ang pinto ng villa ay hindi nakasara, at ang mga bintana ay hindi nakasara. Mukhang ito ay hindi na pagtatanggol. Walang laman ng lungsod. Ngunit sigurado ako na sinumang pumasok ay kakainin niya. Ang Hong Dali na ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Akala mo Maming, at halos lahat ng iba pang mga koponan ay may parehong ideya. Halos 100 tao mula sa bawat koponan ang ipinadala upang mahigpit na bantayan ang anumang problemang dulot ng panig ni Hong Dali. Lahat ay nag-isip-isip kung ano ang plano ni Hong Dali. Maging ang Theron Star Realm team ay hindi nakatulog ng maayos buong gabi, Your Excellency kung ano ang ginagawa nitong Hong Dali. Bakit ang tahimik? Medyo nagpapanik ito sa akin. Paano ko malalaman, hindi inisip ni kung ano ang nangyayari sa oras na ito, mahirap hulaan ang mga iniisip ni Hong Dali. Maaari mo bang hulaan na siya ay magdaraos ng isang konsyerto sa larangang ito? Hindi mo mahuhulaan, ang lalaki ay umiling ng tiyak. Sino ang makakahuhula? Ito ay isang labanan ng mga henyo sa mundo ng astral. Bilang resulta, dumating si Hong Dali at ginawa itong parang isang konsyerto. Iyon na, huminga si Kung, huwag mo nang isipin iyon, tawagan mo akong lahat, mangyaring magpahinga ng mabuti at panatilihing may nagbabantay sa buong gabi. Huwag maging pabaya.
Kaya lumipas ang gabi sa sobrang boring at walang magawa. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na maraming mga tao ang hindi nakatulog ng maayos noong gabing iyon kahit na sa virtual na mundo, ang pagiging sobrang energetic sa lahat ng oras ay magpapapagod sa iyo. Kinaumagahan. Nakatulog ako ng komportable kagabi, ang sarap. Natulog si Hong Dali hanggang alas 10 ng umaga bago bumangon at tumingin sa paligid. Pinunasan ang kanyang mga mata, anong oras na? Anong ginagawa mo? Ang lahat ay gising ng maaga. Tumayo si Tang Moxon sa bintana at tumingin sa ibaba, nakatipon na kaming lahat at naghihintay sa iyo. Di ba sabi mo may magandang mangyayari ngayon? Kakagising ko lang, hinihintay kita, bilisan mo. Ayan na. Tanong ni Hong Dali habang bumangon at nagbibihis, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Okay, matamis na ngumiti si Tang Moxon sa pagbanggit nito, Dali, paano mo nalaman na hindi sila ng ahas na pumunta kagabi? Nag-alala ako sa kalahating gabi, palaging iniisip na pupunta sila para malaman kung ano ang nangyayari. Ang walang laman na plano ng lungsod ay napakasimple. Ito ay isang bagay. Hong Dali. Ulong, hindi mo rin nakita, di ba? Ito ay isang klasikong diskarte mula sa panahon ng tatlong kaharian noong sinaunang panahon sa mundo. Sa panahon ng tatlong kaharian, nawala ang mga street pavilion ng Shu State. Si Sima Yi ng Wei State ay namuno sa isang hukbo sa kanlurang lungsod ng Shu State. Si Zhuge Liang ay walang mga tropa upang ipagtanggol ang kaaway, ngunit binuksan niya ang pintuan ng lungsod ng malawak at tumugtog ng alpa sa tore. Naghinala si Sima Yi na may tinambangan si Zhuge Liang, kaya wala siyang choice kundi umatras. Masasabing ang walang laman na diskarte sa lungsod ay isang napakaklasikong diskarte sa sinaunang panahon ng Cold Weapon War sa mundo. Ito pala ay ginamit dito ni Hong Dali, at ang layunin ay para lamang magkaroon ng magandang pagtulog. Napakadaling kunin at napakatalino ng diskarte ni Brother Dali. Hindi ko pinansin noong una, ngunit naisip ko ito ng maglaon, nakangiting naglakad si Tang Moxon at hinalikan si Hong Dali, Dali, ang plano mo ay napakadaling gamitin. Gaya ng inaasahan, walang sinuman sa mga lalaking iyon ang nang-ahas na lumapit. Wala. Kailangan iyan, seryosong sabi ni Hong Dali, ito ay isang kompetisyon ng puntos. Sino ang handang magkusa na magbigay ng mga puntos sa kalaban kapag hindi malinaw ang sitwasyon? Okay, isuot mo ito Dali, isasama kita ngayon. Sumakay. Natigilan si Tang Moxon nang marinig niya ito. Kailangan ba? Para sumakay sa henyong battle arena na ito. Pwede ba tayong bumalik sa totoong mundo para mamasyal? Okay, nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, kung gayon, paano tayo makakasakay? Sumunod ka lang sa akin, sinuot ni Hong Dali ang kanyang damit at hinawakan ang kamay ni Tang Moxon. Paglalakad pababa, magtipon muna tayo. Kapag tapos na tayo, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin natin ngayon. Maya-maya pa ay bumaba na silang dalawa. Alas 10:30 na ng umaga, at lahat ng 99 na miyembro ng Shenlong Star Realm ay nagtipon. Hinihintay nilang lumabas si Hong Dali at sabihin sa lahat kung paano maghanap ng mga tao sa lungsod para magsimulan ng away hanggang ngayon. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, okay, kayong mga talunan, palitan natin ang laro ngayon. Ang tawag dito, I want to have some fun with you. Lahat, pumunta muna tayo sa city center. Today's ang tanong na ito ay medyo matigas, at hindi ko alam kung kakayanin mo ito. Anyway, kahit gaano karaming bagay ang mayroon, kung susundin mo si Kuya Dali, garantisadong sikat ka at umiinom ng mainit na pagkain. Kaya eto na. Hindi kalayuan sa lugar ng Villa, iba't ibang team ang may pananagutan sa pagbabantay sa mga especially iyan ng koponan ni Hong Dali at sabay-sabay na mag-ulat, ang buong koponan ng Shenlong ay ipinadala at nagtungo sa sentro ng lungsod. Hindi alam ang layunin. Mangyaring humingi ng mga tagubilin. Sinabi ni Hong Dali sa pupunta ka ba sa sentro ng lungsod? May plano ka bang gumawa ng malaking bagay? Ang mensahe mula sa tagapagbalita ay pareho, bantayan sila, huwag masyadong lumapit, huwag hayaan silang mahanap ka. Oo, naiintindihan ko. Kaya sinundan ng malaking grupo ng mga especially iya ang pangkat ni Hong Dali at nagtungo sa sentro ng lungsod. Kung tutuusin, kung 99 na tao ang magkasama sa mga lansangan, ito ay katumbas ng 2 klase sa paaralan, at hindi ito isang malaking eksena. Ngunit ang problema ay sa larangan ng digmaang ito ng Star Realm Genius Battle, walang iba maliban sa mga kalahok, kaya medyo kahangahangang magkaroon ng 100 o higit pang mga tao na sumisigaw at nagbubunyi patungo sa sentro ng lungsod. Kaya habang naglalakad ng ganito, patuloy silang napapansin ng mga team. Ngunit gusto kong kumilos, ngunit hindi ako ng ahas. Who knows kung may magsasamantala sa akin kung lalaban talaga ako. Kaya ang pinakamagandang pagpipilian ay ang magpadala ng mga scout upang tingnan ang sitwasyon ng kaaway. Ganoon din, ang 99 na tao ni Hong Dali ay naglakad patungo sa sentro ng lungsod. Hindi sila nakatagpo ng anumang mga kaaway, ngunit ang mga scout mula sa ibang mga koponan ay unang nagkita. Since if you meet someone, syempre hindi ka makakapag-hello, pabayaan mo na lang. Dali, ang labanan sa likod ay tila napakasigla. Tumingin si Tang Moxon sa likuran habang naglalakad, medyo malakas ang labanan. Paano kung sasama tayo sa kasiyahan?
Bueno, ang mga scouts doon ay lumaban ng husto. Halika, medyo hindi nararapat na hindi sumali sa saya at pumatay ng 2 tao sa parehong oras. Pero ayaw niya. Hindi kailanman naisip ni Hong Dali ang tungkol dito. Sinabi niya habang naglalakad, huwag kang magmadali, hindi ba sinabi ko sa iyo? Ipapasyal ko ang lahat ngayon. Tingnan ko kung may magagandang lugar sa malapit. Ang larangan ng digmaan ng Astral Genius Battle na ito ay ginagaya ang isang katamtamang laki ng lungsod. Dahil isa itong simulate na lungsod, natural na kailangan itong magkaroon ng lahat ng uri ng entertainment venue, shopping mall, residential commercial streets, at iba pa. At sa mga ito, natural na kailangan ng Hong Dali na maghanap ng mga angkop na bagay. Sa ganitong paraan, naglakad si Hong Dali at ang kanyang barkada sa harap at lumaban mula sa likuran. Naglakad si Hong Dali at ang iba pa, at may hindi mabilang na mga bangkay na nakahandusay sa likuran. Anyway, ang mga taong ito ay namatay ng hindi makatarungan, dahil hindi sila pinatay ni Hong Dali at ng iba pa. Haha, nahanap na. Pagkaraan ng ilang sandali sa paligid ng lungsod, sa wakas ay tumawa si Hong Dali, itinuro ang hilera ng mga tindahan sa harap, at sinabing, nandito pala, haha, ito na. Talagang umiiral ito, hindi masama. Lahat ay tumingin sa direksyon ng daliri ni Hong Dali, at lahat sila ay bamuka ang kanilang mga bibig. Sapagkat mayroong isang buong hanay ng mga harapan ng tindahan sa kalyeng ito. Ang mga pangalan ng tindahan sa harap ng mga tatak ay magkaiba, ngunit ang 5 salita sa likod ay pareho. XXXXXX lumulutang na tindahan ng motorsiklo. Ito ay talagang isang anti-gravity floating motorcycle shop. Hindi nakakagulat na sinabi ni Hong Dali na gusto niyang isakay si Tang Moxon. Ang lalaking ito ay matagal nang gumagala sa lungsod at talagang naghahanap siya ng motorsiklo. Dali. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon sa gulat, wala ka talagang balak na isakay ako sa isang motorsiklo, hindi ba? Ang pagsakay sa motorsiklo sa larangan ng digmaan ng labanang ito sa pagitan ng mga henyo sa Star Realm ay nalalasing na ako sa pag-iisip tungkol dito. Kailangan, kung hindi, paano kita isasama? Sinabi ni Hong Dali ng walang katotohanan, iyon na. Pagkatapos ay tumalikod siya at binati ang kanyang mga kaklase, mga kapatid, pumasok kayo at piliin ang gusto ninyong motorsiklo. Kapag nakapili na kayo, sisimulan na natin. Sakay na tayo sa buong syudad, ha. Pagkatapos nito, idinagdag niya, huwag kalimutan, sirain ang lahat ng bagay na hindi maaaring sakyan, at huwag ipaubaya ito sa iba. Hindi mo maaaring hayaan ang iba na matuto ng gayong kasiya siyang bagay. Go! Ito ay kahangahangang. Nagmamadaling pumasok ang lahat sa tindahan na nagtatawanan at nagbibiroan, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, fair na. Nakita ng grupo ng mga nabubuhay pang scout si Hong Dali at ang iba pa na pumasok sa tindahan ng motorsiklo, at sabay-sabay na nagulat sa amo, boss, Hong Dali pumasok na ang kanilang Shenlong Star Realm team sa motorcycle shop. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila. Ayon sa aking obserbasyon, malamang na may malubhang na sugatan na team sa loob. Baka pumasok sila para mag-harvest ng ulo. Dumating ang mensahe mula sa tagapagbalita. Dumating ang boses ng amo, pumasok ka na ba sa tindahan ng motorsiklo? Siguradong mangolekta ka ng mga tao. Ang Hong Dali na ito ay medyo madiskarte. Bantayan sila at tingnan kung gaano sila kalakas. Kabanata 1165 Hari, Nangingibabaw, ang paraan ni Confucius at Mencius. Sa mga stand sa labas, pinanood ng lahat si Hong Dali at ang iba pa na nagmamadaling pumasok sa mga tindahan na may maraming tagay, at pagkatapos ay bigla nilang napagtanto, hindi nakakagulat na matagal na silang gumagala sa lungsod, naghahanap sila ng mga kaaway. Ito ay isang magandang ideya, lahat ay lumabas upang hanapin sila. Ang nasugatan na kaaway ay naghihintay lamang ng trabaho. Napakalakas nito. Hindi ko alam kung aling koponan ng malas na nahanap ito ni Hong Dali at ng iba pa. Oo, ito ay isang magandang hakbang. Kung sabay kaming lumabas, kahit gaano kalakas ang team, siguradong hindi nila ito kakayanin. Maglakas loob na harapin sila ng ganito, pagkatapos ng lahat, kapag sumiklab ang malakihang labanan ng koponan, madaling sasamantalahin ka ng iba, hindi iyon kung ano iyon, ang Hong Dali na ito ay medyo matalino. Itong batang si Dali, Hong Xingyu. Nakangiti rin siya at hinahaplos ang kanyang balbas, matalino ka. Nagpahinga ko buong gabi kahapon at ngayon ay naghihintay ako ng trabaho. Kapag ang iba ay natapos ng mag-ani, pupunta sila sa pag-aani. Hindi masama. Oo, sinabi kong hindi simple ang aming maliit na anak. Ipinahayag din ni Hua Yaling na siya ay lubos na nasisiyahan, sa ganitong paraan, tumaas ang mga puntos. Saglit na nag-usap ang mga tao, pero maya-maya, may nalaman na parang medyo nag-iba ang sitwasyon, Hindi tama. Ang tagal na nila sa loob, bakit hindi pa sila nag-aaway? Talaga, kahit pumapasok sila para mag-ani, bakit kailangang lumaban ang kabilang partido? Bakit ang tagal na ring walang kilusan? No wonder lahat. Kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahinang miyembro ng Star Realm Genius Competition ay pawang Star Realm Level 1. Kahit na ito ay pag-aani, hanggat may kaunting pagtutol, dapat ay may paggalaw. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi ito ang kaso. Wala man lang balak makipag-away.
Tila panauhin lamang si Hong Dali at ang iba pa. Sa kabutihang palad, ang lahat ay hindi nagulat ng mahabang panahon, at sila ay sumigaw ng malakas, "Tingnan mo, lahat, si Hong Dali at ang iba pa ay nasa labas muli." Ano ang nangyayari? Tumingin ang lahat sa paligid at nakita si Hong Dali na naghihintay nito. Daan-daang tao. Itinulak ng lahat ang isang lumulutang na motorsiklo palabas, at isa-isang sumakay ang lahat, nagtatawanan at nagbibiruan. Nasa unahan si Hong Dali, at si Tang Moxon ay nakaupo sa likod ng motorsiklo. Si Hong Dali ay yamakap sa kanyang mga paa at sumakay sa motorsiklo, tumawa ng malakas, "Hahaha, mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam. Tara, sumakay na tayo." Pagkasabi nito, diretsyong pinaandar ni Hong Dali ang motorsiklo. Maya-maya, dahan-daang lumutang sa ere ang motorsiklo. Halos kalahating metro ang layo nito sa lupa at medyo matatag. Ano kaya ang pakiramdam na may tig-100 tao na nakasakay sa motorsiklo? Sa pangkalahatan, ganito ang mga gangster-gangster sa mga pelikulang pinapanood natin sa Hong Kong. Gayunpaman, ang mga lumulutang na motorsiklo na ito ay gumagawa din ng isang kapana-panabik na dagandong ng mga makina. Ang napakalaking grupo ng mga tao na bawat isa ay may hawak na motorsiklo, at sumisigaw sila kapag naglalakad. Isang shock. Halos malaglag ang panga ng mga tao sa mga kinatatayuan sa gulat. Ang pangunahing punto ay ang sitwasyon sa harap nila ay talagang medyo hindi kapanipaniwala. Ang mga scout na nagtatanong tungkol sa balita sa malayo ay nagsimulang magulat ng sabay-sabay, Boss. May masamang nangyayari, Hong." Si Dali at ang iba ay hindi pumasok sa tindahan ng motorsiklo upang pumatay ng mga tao, pumunta sila upang pagnakawan sila. Lumabas sila at ninakawan ang maraming motorsiklo. Naghahanda silang magrampa. Ano? Ang lahat ng mga boss sa communicator ay nagsabi, ninanakawan ba nila ang mga henyo sa mundo ng bituin? Scout, hindi, boss, mag-ingat, si Hong Dali at ang iba pa ay nagsisimula ng sumakay ng motorsiklo. Mamamatay muna ako. Sumunod ka sa akin, Dali. Mga talunan kayo. Fair na. Nakasakay sa motorsiklo, dala lahat. Nakasuot ng windbreaker at salaming pang-araw, kasing cool na ni Hong Dali ang gusto niya. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay sinabi, "Tayo na, Boso Zoko." Mga kapatid, ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang paraan ng paghahari, kung ano ang nangingibabaw, kung ano ang paraan ni Confucius at Mencius, kung ano ang paraan ng langit. Agad tumangkad. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay sabay-sabay na tumawa, "Okay. Hangout kasama si Kuya Dali, magsaya at uminom, mga kapatid, alis na tayo." Boom, 79 na tao na nakasakay sa mga motorsiklo ay nagsimulang punan ang mga lansangan ng lungsod. Pag-alagala. Mabilis na ang takbo ng lumulutang na motorsiklo na ito lalo na't walang ibang tao sa lungsod na ito maliban sa mga contestant. Ang karera sa kalsada ay napakasaya. Ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa mga kompetisyon sa motorsiklo na napanood ko sa TV dati. Lahong, dominante. Napakasaya. Rumble, ang buong lungsod ay nanginginig, at ang mga pangunahing koponan ay agad na nanginig. Walang paraan, si Hong Dali at ang kanyang mga barkada ay masyadong mabilis na nakasakay sa mga motorsiklo, at ang kanilang mga figure ay makikita sa lahat ng dako sa mga kalye ng buong lungsod, at hindi lamang sa kalye, dahil ito ay isang lumulutang na motorsiklo, maaari rin itong umakyat sa kalangitan. At hindi lang iyon, kumanta rin si Hong Dali habang nagmamaneho ng motorsiklo, "Ang aking mga skateboard shoes ay ang pinaka-fashionable at fashionable. Sa pag-uwi, hindi ko maiwasang kuskusin, friction sa makinis na lupa na ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakikita ko ang sarili kong figure, minsan napakalayo at minsan napakalapit. Nararamdaman ko ang puwersang nagtutulak sa aking mga hakbang. Sa mga skateboard, hindi ako natatakot sa dilim, isang hakbang, dalawang hakbang. Napuno ng saya ang biyahe. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong koponan ay nagsimulang tumawa at kumanta kasama si Hong Dali, pagkuskus sa makinis na lupang ito. Tang Moxon, tumawa ako ng malakas kaya natamba ako, napakasuklam ng matandang ito. "Dali, ang ganda talaga ng ideya mo." Ipinahayag ni Gu Feifei ang kanyang pagsang-ayon sa ideya ni Hong Dali, "Ang sarap talaga sa pakiramdam, hahaha, ganito pala ang laro. Kawili-wili ito, mas kawili-wili kaysa pagpatay. Hehe. Bihira para sa panganay na kapatid na si Gu Feifei na maging napakasaya." Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na maaaring nakakatuwang makipaglaro kay Hong Dali, at least magiging mas masaya ito kaysa dati. Isang malaking grupo ng mga tao ang naglibot sa lungsod ng higit sa 10 minuto, binisita ang lahat ng mga pangunahing lansangan. Sa wakas, pagkaraang pangunahan ni Hong Dali ang grupo sa isang magandang maniobra, hindi nakaiwas ang isang scout at tiningnan ni Hong Dali. "Tama, kaya ito ay isang trahedya. Scout, bawal kang sumama. Ang amo ko ay si Noko, ang pinili ng Desai Star Realm. Kung maglakas loob kang hawakan ako, tiyak na ipaghihiganti ako ng amo ko. Kung gayon ikaw." Nang sabihin ito ng scout, sumangot si Hong Dali at lumingon sa grupo ng mga estudyante sa likod niya, "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hari?" Sabay-sabay na umiling ang lahat ng estudyante.
Ngumiti si Hong Dali at itinuro ang scout sa kanyang harapan, kung hindi maganda ang kalaban mo, sasagasaan mo siya. Ha 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 ha. Sabay-sabay na tumawa ang lahat, naiintindihan. Pagkatapos ay dumagundong ang 100 tao sa mga motorsiklo. Nasagasaan lang niya ang scout. Ang kawawang scout ay nadurog sa isang iglap. Maya-maya, may isa pang nahuli. Sinabi ng scout, ako ay isang explorer, huwag mo akong patayin. Gusto kong manatili dito ng mas matagal. Hong Dali, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng dominante? Lahat ng mga estudyante umiling silang lahat, hindi ko alam. Sinabi ni Hong Dali, maging mabuti at tumakbo ka rin. Pagkatapos ay masayang sumugod muli ang isang malaking grupo ng mga tao, at ang scout na ito ay nagkaproblema din. Di nagtagal, ito na ang ikatlong scout. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Hong Dali, alam mo ba kung ano ang tao ni na Confucius at Mencius? Ang lahat ng mga estudyante ay sabay-sabay na umiling, hindi ko alam. Sinabi ni Hong Dali, bago ko siya crush, sabihin mo sa kanya hoy, kaibigan, pupunta tayo. Ha! Ang scout ay halatang natigilan saglit at pagkatapos ay muli siyang nasagasaan ni Hong Dali kasama ang isang malaking grupo ng mga kaklase. Brother Dali, sa oras na ito, lahat ng mga estudyante ay humanga kay Hong Dali, at naabutan siya ng ilang estudyante. Ay nagtanong, kapatid na Dali, ano ang daan ng langit? Ang daan ng langit. Si Hong Dali, na may suot na salaming pang-araw at sobrang gwapo, ay dahan-daang nagsabi, ang daan ng langit ay nangangahulugan na walang kalaban, kaya hindi na kailangang kumilos. Oh, agad na lumuhad ang kaklase at sinabing, napakalakas ni Kuya Dali. Pinangunahan ni Hong Dali ang isang malaking grupo ng mga kaklase sa buong mundo. Ang grupo ng mga taong nanunood sa itaas ay tumigil na sa pagtawa, ha 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 ha, ang Hong Dali na ito ay napakahusay. Okay, sumakay ng motorsiklo sa buong mundo para durugan ang mga nag-iisang kaaway. Talagang may paraan siya. Hoy, matatawa ako dito. Ang galing ng Hong Dali na ito, gusto ko. Ang Star Realm Genius Battle ngayong taon ang pinakakawili-wili, haha. Ang munting bastard na ito, tuwang-tuwa rin si Hong Xingyu, at kung maibot ang kanyang balbas, makakaisip ka talaga ng paraan. Ito ay paparating at aalis na parang hangin, kabalyerya. Talagang ito ang pinakabagong uri ng kabalyerya. Kuya Dali, nakangiti rin si Hua Xiangyo, napakagandang laro na ginawa niyang parang komedya. Nakakatuwa, hehe. Hindi ko lang alam kung ano ang susunod na mangyayari, hindi alam mo ba kung saan ang aming koponan ng Shenlong sa dulo? Ang lahat ay nanunood at tumatawa, ngunit sa kabilang panig, si Bei Mingxian ay tumingin sa larangan ng digmaan sa ibaba na may malamig na mukha at nakasimangot, ang Hong Dali na ito ay hindi kailanman. Ayon sa sentido komun, ang taong ito ay magiging isang malaking banta sa hinaharap. Pare, masyado bang mataas ang tingin mo sa kanya? Hindi malay ni Bei Yuanqing na ayaw aminin ang katotohanan na si Hong Dali ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya, siya ay isang alibughang mahilig mag-prank. Hindi mo maaaring maliitin ang sinumang kalaban, hinawakan ni Bei Mingxian ang kanyang baba. Napansin mo ba na kahit na ang ginawa ni Hong Dali ay tila isang kalokohan, sa katunayan siya ay nahawakan niya ang diwan ng kabalyerya. Gumagalaw siya tulad ng hangin at pumapatay sa isang hampas. Hindi niya kailanman hinarap ang kaaway ng direkta. Sa halip, hinahanap lamang niya ang mahina laban sa mahina. Lakas ng koponan. Hindi ito simple. Ito, si Bei Yuanqing ay lubos na nabigla. Ang lalaking ito na si Hong Dali ay casual na nilalaro ito, ngunit kung susuriin mo itong mabuti, ito ay talagang kawili-wili. Di ba? Ano ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa kabalyerya? Kakayahang umangkop. Ang pagpatay sa isang suntok at paglalakbay ng libu-libong milya ang layo ay ang pinakamahusay na paliwanag ng kabalyerya. Ang buong regiment ni Hong Dali ay nakasakay sa mga motorsiklo, na talagang akma sa asensya ng kabalyerya. Kabanata 1166, Pagnanakaw ng motorsiklo ni Kuya Dali. Bueno, ang Hong Dali na ito ay hindi simple. Tumanggaw din si Zhu Yunzhou at sumang-ayon sa mga salita ni Bei Mingxian, na nagsasabing, tingnan mo, ginagamit ng mga estudyanteng kalahok sa kompetisyon ang kanilang mga paa sa paglalakad kahit saan sila pumunta. Ang ilan sa kanila ay maaaring lumipad. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang field ng compression ng katangian, at ang agwat ng katangian sa pagitan ng mga miyembro ay talagang hindi masyadong malaki. Gayunpaman, iba ito kapag sina Hong Dali at ang iba pa ay nakamotorsiklo. Go like the wind, under the attribute compression field, sino ang makakahabol sa kanyang grupo ng motorsiklo gamit ang kanilang mga paa? Tiyak na ibubuka ni Hong Dali ang kanyang bibig kapag narinig niya ang seryosong pagsusuri ng dalawang tao, siya lang talaga ang gusto ko lang isakay si Tang Moxon. Sa kabilang side ng stand, lahat ng mentor mula sa Major Star Realms ay nakaupo ng magkakasama. Ang grupong ito ng mga tao ay masasabing mga tunay na elite ng higit sa 100 Star Realms, may kakayahan ang mga nagiging mentor at namumuno sa team dito ay hindi simpleng tao. At ang Star Realm Genius Battle na ito ay isang martial arts event sa buong mahigit 100 Star Realms. Ang pagraranggo ay nauugnay sa karangalan ng lahat ng mga pangunahing larangan ng bituin, kaya natural itong umaakit ng malaking atensyon. Ngunit sa oras na ito, ang mga instruktor mula sa lahat ng pangunahing mundo ng bituin ay tumingin sa larangan ng digmaan sa ibaba, at lahat sila ay medyo natulala.
Dean Fergus, tanong ng isang instructor kay Fergus, ano ang pangalan nito na ginawa ni Hong Dali ng iyong kolehiyo? Ano ang problema? May kasama ka bang nakamotorsiklo? Oo, walang president para dito sa Star Realm Genius Battle. Nang makitang si Hong Dali ay nasa limelight, ang iba pang mga instructor ay tumigil sa paggawa nito. Gusto mo bang makakuha ng magandang ranggo ang iyong koponan? Ngayong nagdudulot ng kaguluhan ang Hong Dali, ang lahat ng mga koponan sa mga pangunahing Star Realms ay naging sobrang passive. Kung tutuusin, sa harap ng grupong ito ng Motorcycle Cavalry, kung mag-isa ang sinumang kalahok na miyembro, mamamatay siya kapag nahuli siya. Ahem, ubo, malakas na ubo ni Fergus, at ang kanyang matandang mukha ay ngumiti na parang krisantemo, bagamat wala pang nauna sa nakaraan. Ngunit hindi ito itinuturing na paglabag, di ba? Hindi maaaring baliwalain ang tamang oras at tamang lugar. Ginagamit lang ni Hong Dali ang lahat ng magagamit. Hindi ito paglabag, haha. Haha. Pagkatapos niyang sabihin ito, lihim siyang gumawa ng malaking kontribusyon sa Hong Dali anuman ang huling ranggo, gumawa si Hong Dali ng malaking kontribusyon sa Shenlong Star Realm sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ngayon. Ito. Kailangan kong aminin na may katuturan pa rin ang mga salita ni Fergus. Kung tutuusin, ang labanan ay tungkol sa pakikipaglaban. Isinasaalang-alang din ang lupain. Talagang walang masama sa paggamit ng mga katangian ng terrain para sa iyong kalamangan. Kaya sunod-sunod na tinapik ng mga instructor mula sa lahat ng major Star Realms ang kanilang mga hita, talagang bobo ang mga talunan na ito. Kung hindi ka makaisip ng ganoong magandang ideya, bakit hindi mo matutunan kung paano ito matutunan? Humanap ka ng motorsiklo at sumakay din dito. Sa ilang sandali, ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip sa kanilang mga puso, ngunit ang ibang mga tao sa Shenlong Star Realm ang nanunood ng labanan. Lahat ay labis na ipinagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, ipinanganak si Hong Dali sa Shenlong Star Realm at miyembro ng pamilyang Hong, ang pinuno ng tatlong pangunahing pamilya. Nakagawa siya ng magagandang tagumpay, at ang buong pamilya ng Shenlong ay nakaramdam ng pagmamalaki. Sa makatuwid, ang mga kasunod na kaganapan ay hindi isinasaalang-alang. Hindi bababa sa oras na ito, inaasahan ng lahat ang Hong Dali. Hindi ka pani-pani walang suporta. Hay nako! Sobrang saya ko ngayon, sabi niya pagkatapos sumakay sa motorsiklo ng ilang sandali. Medyo napagod din si Hong Dali. Kung tutuusin, ang pagsakay sa isang motorsiklo ay masaya sa unang pagsisimula, ngunit ito ay nagiging boring pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya bumaba ako sa motorsiklo, random na nakahanap ng isang tindahan sa gilid ng kalsada, at binati ang lahat, mga kapatid, bumaba kayo at magpahinga. Umupo muna tayo sandali at kumain. Ang virtual na mundong ito ay isang holographic simulation, na halos iba sa totoong mundo. Anumang pagkakaiba. Maging ang pagkain ay masarap, ang kaibahan lang ay hindi ka talaga mabubusog kapag kumain ka dito sa totoong mundo. Okay, makinig tayo kay Kuya Dali. Ngayon ay masasabing tumugon si Hong Dali sa lahat. Tumango ang lahat, at pagkatapos ay bumaba sa motorsiklo at pumasok sa tindahan ng malamig na inumin. Pinili ni Hong Dali na magpahinga at uminom ng malamig na inumin. Di nagtagal, pagkatapos na pumasok ang lahat sa tindahan ng malamig na inumin, isang kakaibang bagay ang nangyari, na hindi inaasahan ni Hong Dali. Ang dahilan ng insidente ay nakita ng isang scout si Hong Dali na pinangungunahan ang mga tao. Pumasok siya sa isang shopping mall. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa muli ni Hong Dali sa pagkakataong ito, kaya't maaari na lamang niyang piliin na magulat sa amo, boss, Hong Dali at iba pa ay pumasok sa shopping mall. Natatakot akong tambangan pagkapasok, kaya hindi ako naglakas loob na sundan sila. Pumasok ka at humingi ng mga tagubilin sa amo. Matapos marinig ito, nag-isip sandali ang boss sa communicator at pagkatapos ay nagtanong, nakapasok na ba ang lahat sa Hong Dali sa mall? Umiling ang scout at sinabing, hindi. Lahat ay pumasok na, at walang tao sa labas. Iulat ang iyong lokasyon, bilisan mo. Agad na natuwa ang amo, napakagandang pagkakataon, nalulungkot ako sa iyo. Nasaan na si Hong Dali? Friendship Mall, tanong ng scout, boss, gusto mo bang harangan si Hong Dali sa mall at bugbugin siya? Well, medyo malaki ang isang lugar na tulad ng mall, ngunit isa rin itong saradong espasyo, kaya angkop na angkop para sa pambubugbog ng mga aso pagkatapos isara ang pinto. Nanghuhuli ng pagong sa isang urn. Ngunit pinagalitan ng amo, tanga ka ba? Bakit kailangan nating harapin si Hong Dali ngayon? Aagawin ko ang kanyang motorsiklo. Motorsiklo? Hindi mo ba napansin? Nakasakay ka ng motorsiklo dito. Katumbas ito. Sa kabalyerya. Dinudurog lang ng mga hindi nagmomotorsiklo ang impanterya. Saan ka makakahanap ng ganoong magandang bagay? Bantayan mo ako, Terra, at kunin natin ang motorsiklo. Natigilan, karapat-dapat si boss na maging boss, talagang makapangyarihan siya. Okay, i-report ko ang anumang sitwasyon anumang oras. Boss, dali-dali, natatakot ako na baka may ganitong ideya din ang ibang team. Sa katunayan, nagkatotoo ang mga alalahanin ng scout. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang kompetisyon para sa mga henyo sa mundo ng astral. Ang lahat ng maaaring lumahok sa labanan ay mga henyo. Ang mga henyo ay likas na matalino.
Naisipan ng amo ng scout na agawin ang motorsiklo, at natural na ganoon din ang ginawa ng mga boss ng ibang team. Maaari mong isipin ang lahat ng ito. Kaya pagkatapos ng halos 5 minuto, daan-daang tao ang dumating sa gate ng Friendship Mall. Kapag nagkita tayo, magseselos ang isang kaaway kung maglakas loob kang nakawin ang aking motorsiklo, ito ay talagang hindi matatagalan. Ang sinumang makahawak nito ay magiging isang kabalyerya, na may hindi magagapi na kadaliang kumilos at dapat lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay hindi na nagkaroon ng oras upang sabihin ang anumang bagay. Nagsimula silang mag-away sa gate ng Friendship Mall. At ito ay talagang hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot, gaya ng sinabi namin dati, ang labanang ito ng Star World Genius ay nahahati sa 100 team ng 100 tao sa bawat Star World, kaya hindi lahat ng daan-daang tao na ito ay nabibilang sa iisang team, ang kabuuan ay nahahati sa humigit kumulang 6 na team. Isipin kung mayroon lamang 2 grupo ng mga tao, alinman sa atin o ang kaaway, kaya madaling paghiwalayin sila. Gayunpaman, ang 6 na koponan na ito ay pawang mga kaaway ng isa't isa, ngunit walang mga kaalyado. Kapag nag-away sila ng ganito, ito ay isang kaguluhan. Kadalasan ang isang tao ay pumatay ng isa pang tao, at pagkatapos ay pinapatay ng ikatlong tao. Ang pangatlong tao ay sinaksak ng pang-apat na tao bago siya naka-recover. Sa isang iglap, napuno ng dugo ang buong gate ng Friendship Mall, at lahat ay namula ang mata. Gayunpaman, hindi mahalaga kung sino, hanggat ang mga hindi miyembro ng kanyang sariling koponan ay mag-aaway sa isa't isa. Si Hong Dali at iba pang mga estudyante mula sa Shenglong Star Realm ay masayang kumakain ng malamig na inumin sa mall. Puspusan ang laban sa labas. Sa kabilang panig, pinamunuan ni Kung ang kanyang koponan mula sa Theron Star Realm. Pagtingin sa matinding laban dito sa malayo, gusto kong samantalahin pero huwag maglakas loob. Halatang malaking spiral nest ito, mamamatay ang sinumang pumasok. At si Yumaming mula sa Alang Star World Team ay nakatitig lang dito at naglalaway gaano man siya kalakas, hindi siya maglalakas loob na lumahok sa naturang grupong labanan sa daan-daang tao. Pagkatapos ng lahat, ang daan-daang mga tao na ito ay hindi ibinibigay ng libre. Kung siya, ang debosyon ay madaling mag-trigger ng pagkubkub mula sa lahat ng naruroon. Kaya lang, nasa dilim ang mga napatay sa ilog ng dugo sa gate ng Friendship Mall. Dapat mayroong hindi bababa sa 100 ng mga koponan na nanunood mula sa malayo sa dilim. Nakatitig ang lahat sa mga motorsiklong iyon, hindi naman talaga nila kasalanan, Hong Dali at ang iba pa kapag sumasakay ng mga motorsiklo, ito ay isang direktang gawa ng bandido, pagtatiboy sa lahat ng maaaring sakyan, at pagdurog sa lahat ng hindi maaaring sakyan. Hindi kalabisan na sabihin na wala pang 100 motorsiklo ang natitira sa buong lungsod na makikita sa maikling panahon. Sa Friendship Mall, si Hong Dali at ang iba pa ay umiinom ng juice at samandal sa mga upuan, na sobrang komportable. Oops, hindi pa rin bagay sa akin ang away at pagpatay. Masaya pa rin ang magkaroon ng ganitong paglilibang at libangan. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magkaroon ng mga bagong ideya si Hong Dali. Zinkson, manood tayo ng sine. Tiningnan ni Hong Dali ang karatula ng malaking sinehan sa itaas na palapag ng mall, sa palagay ko dahil nasa mall ako, kailangan kong manood ng ilang interstellar movies o kung ano. Hindi ako makapagpahinga at pagkatapos ay lumabas at sumakay ng motorsiklo sa buong mundo, tama ba? Ang panunood ng pelikula ay isang magandang ideya, at lahat ay tumugon, ito ay isang magandang ideya, manood tayo ng sine. Kung gayon ay umalis na tayo ngayon din. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, kayong mga lalaki, kaya nyo ba itong paglaruan? Nasa inyo na ang lahat upang maunawaan ang mga bagay tulad ng projector. Walang problema. Sinabi ni Liang na wala ito, hanggat nagbigay ng mga tagubili ng Young Master, dapat itong gawin, siguraduhing tapusin ang gawain. Pagkatapos ay naghiyawan ng isang malaking grupo ng mga tao. Umakyat sa itaas at manood ng sine. Napakalaki ng mall na ito, at may mga selling point sa bawat palapag. Pag-akyat pa lang niya, huminga ng malalim si Hong Dali, parang naamoy ko ang amoy ng mga hayop. Oo nga pala, may mga hayop pa nga sa larangang ito. Ginawa ba ang lahat? Lumingon ang lahat para tingnan, at maya-maya, itinuro ni Zhang Yijiao ang harapan, iyan ang pet market. Wow, ha, sabi ni Hong Dali. Tumawa siya ng malakas at walang sabi-sabing naglakad. Pagdating niya sa palengke ng alagang hayop, binasag niya ang mga kulungan at, sa isang kalabog, isang malaking grupo ng mga hayop, malaki at maliit, ang nagtipon sa paligid niya. Lahat, halika rito, bati ni Hong Dali, ang bawat tao ay pumipili ng alagang hayop na dadalhin niya upang manood ng sine ng magkasama. Habang sila ay nagbibiroan, lahat ay pumili ng alagang hayop. May mga cute na furball na natatakpan ng malambot na maikling buhok, cool na windwolf cubs, at mini dragon doll. Pinili ni Hong Dali ang pinakamahusay. Direkta siyang pumili ng mini phoenix. Kabanata 1167 labanan ng grupo. Ang mga alagang hayop sa larangan ng digmaan ng Star Realm Genius Battle na ito ay pawang mga mini-pet na may kaunting lakas sa pakikipaglaban. Ang kanilang pangunahing tungkulin sa pangkalahatan ay upang bawasan ang presyon ng dugo ng mga tao.
Kung tutuusin, kung magtatagal ang laban, hindi matitiis ang diwa. Iba ito sa mga alagang hayop sa larangan ng digmaan. Ang paglalaro ng sama-sama ay maaaring palaging makapagpahinga ng iyong isip, na magiging kapaki-pakinabang din para sa mga susunod na laban. Dali, ang cute ng mga alagang hayop na ito, hinaplos ni Tang Moxon ang mahabang buhok ng puting furball sa kanyang mga braso at nakangiting sinabi, lahat sila ay napaka-interesante, parang kwarta. Ganun talaga, tumanggo si Hong Dali, okay, balik tayo at manood ng sine ngayon, haha. Kaya, madilim sa labas, at maaliwala sa loob. Si Hong Dali at ang isang grupo ng mga tao ay dumiretso sa sinihan, at ang mga natalo ay may pananagutan sa pagkuha ng projector. Ang mundong ito ay nasa ika-4 na antas ng sibilisasyon. Ang entablado ay bahagyang mas masahol kaysa sa Shenglong Star, at halos kapareho ng antas ng Galaxy Alliance, kaya ang mga sinihan ay lahat ng malakihang holographic simulation projection, na mukhang nakakagulat pa rin. Sa labas ng Friendship Mall, sa isang sala ng isang residential building. Naka-crossleg si Yu Maming sa sala para ayusin ang kanyang paghinga at makarecover, habang responsable naman ang ibang miyembro ng team sa pagsubaybay sa mga nang-aagaw ng mga motorsiklo sa labas. Sa oras na ito, ang labanan sa labas ay sobrang init, at parami ng parami ang mga koponan na lumalahok. Ang layunin ay napakasimple, kunin ang mga motorsiklo. Hanggat kaya mong agawin ang motorsiklo, kapag tumaas ang iyong mobility, maaari kang pumunta at umalis tulad ng hangin. Maaari mong hulihin ang sinumang gusto mo at tumakas kung gusto mo. Ito ay mas maginhawa kaysa sa paggamit ng iyong mga binti. Lalo na sa mga teams na hindi pinamumunuan ng Chosen One, kung maaagaw nila ang motorsiklo, madali na silang matataas ang ranggo noon, kaya masasabing determinado silang manalo, at lalaban sila ng pinakamahirap. Your Excellency, the Chosen One, tiningnan ng isang miyembro ng pangkat ang mga dumadagandong na koponan sa ibaba. Napalunok siya at sinabing, talagang naglakas loob ang grupong iyon ng mga tao na lumaban. Mahigit 200 tao ang namatay sa ilang sandali lamang. Dapat na ba tayong kumilos ngayon? Ilang tao ang natitira? Tanong ni Ma'am Ing. Mga 500 tao. Sagot ng miyembro, pero parang may ibang team sa malayo na nanonood din dito, handang kumilos anumang oras. Well, gaya ng inaasahan. Tumanggo si Yumo. Tumanggo siya, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo, lahat, maghanda, aalis na tayo. Boss, sasali ka na ba sa digmaan? Sa sandaling sinabi ni Yumaming na aalis na siya, ang iba ay nagmamadaling nagtipon, sumunod tayo kay boss, at siguradong malaki ang makukuha natin sa pagkakataong ito. Tama. Sa amo dito, siguradong atin ang unang lugar. Hindi, magkakaroon ng higit sa 400 katao sa pagkakataong ito. Napakasarap pumatay. Hinihintay ng lahat si Yumaming na magbigay ng utos na simulan ng laban ng koponan, ngunit ayaw nila. Sa pagkakataong ito, umiling si Yumaming at sinabing, hindi tayo sasali sa team fight, linisin natin ito. Ang mga team na nanunood mula sa malayo ay nakatutok lahat dito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para gumawa ng hakbang. Lahat. Sumigaw, mga kapatid, tayo na. Habang tumatagal, mas nagiging maingat ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga namamatay sa simula ay palaging magiging kumpi ng kanyan, at mas maliit ang bilang ng mga tao na natitira sa kasunod na mga koponan, mas mataas ang proporsyon ng mga elite. Kaya sa kasong ito, gusto kong makahanap ng magandang pagkakataon para sumali sa digmaan. Hindi ganoon kadali. Team na kalahok sa labanan, Alang Star World Team, kasalukuyang puntos, 436. Kasalukuyang ranggo, unang pwesto. Tiningnan ni Yumaming ang record ng mga puntos sa kanyang palso at bangulong, tingnan natin kung gaano karaming puntos ang makukuha natin sa oras na ito. Dito sa Star Realm Genius Battle, maaaring palaging tumataas ang mga puntos. Upang mapanatili ang kanilang ranggo, ang lahat ay desperadong naghahanap ng pagkakataong lumaban. Lalo na sa mga laban sa pagitan ng malalakas na koponan, daan-daan o kahit libu-libong puntos ang maaaring makuha sa isang labanan. Sa makatuwid, ang pansamantalang pagraranggo ay hindi gaanong ibig sabihin. Ang talagang mahalaga ay patuloy na lumaban. Okay, let's go. Kinawayan ni Yumaming ang kanyang kamay at agad na inakay ang mga miyembro ng team pababa. Sa kabilang banda, 300 metro sa timog ng Friendship Mall. Boss, ang mga taong iyon ay talagang nakikipaglaban upang agawin ang mga motorsiklo, ang isang koponan ay nagtatago sa dilim, na binabantayan ang mga taong nakikipaglaban. Isang tao ang nagtanong, kailan tayo magsisimula? Hindi pa urgent. Umiling-iling ang kapitan ng pinili, hinihintay ang laban nila, ang daming tao, wala tayong makukuhang malaking benepisyo kung papasok tayo, hindi cost-effective. Kailan? Nagsalita ang kapitan, natural na naghintay ang iba, pero ayaw nila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang dagandong ay biglang dumating mula sa likuran, at pagkatapos ay isang miyembro ang tumakbo ng galit, pawis na pawis, at nag-aalalang sinabi, Kapitan, masama, kami ay inatake. Ano? Saan? Yung team lang. Nagulat ang pinili na kapitan nang marinig niya ito. Sa oras na ito, mayroon talagang isa pang koponan na darating upang magsagawa ng isang palihim na pag-atake mula sa likuran.
Mula sa Alang Star Realm, ang napiling si Yu Maming ang namumuno sa koponan. Nagmamadaling sinabi ng miyembro, Captain, lalaban ba tayo o Outres? Sa oras na ito, ang bawat minuto at bawat segundo ay napakahalaga. Ang kapitan ay nasa 0-5 sa loob ng ilang segundo, nalaman niya kung sino ang hindi kalaban ni Yu Maming, at mapagpa siyang nagutos, lahat ay umatras, bilis. Mag-iwan ng 5 tao, tumakas kung kaya mo, huwag mag-atubiling lumaban. Bagamat maganda ang mga laban ng koponan at mas mataas ang pag-save ng buhay, ang kapitan na ito ay talagang isang talented at sapat na mapagpasyahan. Boss, nakita ng koponan ng Alang Star Realm ang kalaban na tumakbo palayo sa isang iglap, pagkatapos ay inalis ang mga kalaban na nawalan ng order, at bumalik upang iulat kay Yu Maming, napatay namin ang kabuoang 26 na tao, at tumakas ng humigit kumulang 60 tao. Hindi namin napansin ang kalangitan. Nakatakas ang pinili kasama ang pangunahing puwersa. Well, okay lang. Tiningnan ni Alang ang recording device at sinabing, mahigit 30 puntos ang nakolekta ko sa pagkakataong ito, mabuti naman. Sabihin sa mga kapatid na mag-adjust at manatili muna. Ituloy natin. Naiintindihan. Isang grupo ng mga tao, sa pangunguna ni Yu Maming, ang nag-adjust sa lugar, naghihintay para sa susunod na labanan. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Kung ang kanyang koponan at maingat na hinanap ang paligid. Ang ideya ni Sora ay kapareho ng kay Yugi Akira, na humanap ng biktima na nagpababa sa pagbabantay nito. Ngayon ay naaakit ang atensyon ng lahat sa motorsiklo ni Hong Dali. Kung hindi niya ito sasaksakin sa likod sa sandaling ito, kung gayon hindi na kailangang magulo. Boss Kung, sabi ng isang miyembro ng team, nakahanap kami ng isang team sa unahan. Gayon din, ang balita ay nagmula sa aming mga front spy. Halos mahuli na nila ang mga motorsiklo doon, at mayroon pa ring higit sa 200 ang natitira. Ang mga tao, ilang mga koponan na may medyo mabigat na pagkatalo ay nagsimula ng umatras. Dapat ba? Oh, tatapusin mo na ba ang pagnanakaw? Hinawakan ni Kung ang kanyang baba, at pagkatapos ay malakas na iwinagayway ang kanyang mga kamay, nagbago na ang diskarte. Tara na para kabkuban at sugpuin ang mga koponan na umalis sa eksena. Tandaan, dapat may iba pang mga koponan na gumagawa din ng ganoong ideya, kaya ang lahat ay dapat huwag mabalisa, hanapin ang pinakamahusay na entry point bago sumali sa pangkat ng labanan. Naiintindihan. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Kung ang mga tao upang maghanap ng mabibiktima. Sa oras na ito, ang labanan ng motorsiklo sa pintuan ay natapos na ang pagsisikap ay naipanalo. Halos 1 oras na. Sa lakas ng grupong ito ng mga tao, sapat na ang 1 oras para sa ilang laban. Sa Friendship Mall, si Hong Dali at ang iba pa ay nasisiyahan sa pagkain ng merienda, pag-inom ng inumin, at panunood ng mga pelikula. At ito ang unang pagkakataon ni Hong Dali na manood ng pelikulang ginawa gamit ang orihinal na teknolohiya sa antas ng kosmiko. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na ang halaga ng paggawa ng isang pelikula sa universo na ito ay magiging napakataas. Panoorin ang mga eksena sa pelikulang ito. Mayroong daan-daang milyong extra sa bawat pagliko. Ang pinakakaraniwang mga extra na ito ay mga ordinaryong alipin na binili sa slave market. Maaari kang bumili ng higit sa 1 milyong Shenglong coin, na medyo matipid. Ang lahat ng mga eksena ay puno ng pinakamalaking bilang ng mga unmanned asteroid sa universo. Ang mas malaki ay kasing laki ng Jupiter at Saturn. Ginagamit ang mga ito bilang pangunahing larangan ng digmaan. Ang mas maliit ay halos kasing laki ng buwan, na espesyal na ginagamit upang pawiin ang lakas ng pag-atake ng malalakas na tao. Kaya mukhang napaka-interesante. Ang pelikulang pandigma na kanilang napanood ay hango sa The 10,000 Years War. Sa larawan, ang mga miyembro ng iba't ibang lahi ay natipon sa isang planeta na kasing laki ng Jupiter, kasama ang mga ordinaryong sundalo sa ibaba. Lumalaban ng husto, ang mas makapangyarihang mga tao ay nakikipaglaban ng husto sa langit, at ang mas makapangyarihang mga pinuno ay nakikipaglaban ng husto sa universo. Ang mga epekto ng liwanag at anino, ang kaluskos na pagsabog ng planeta, ay talagang kakaiba. Zinksan, si Hong Dali ay nanunood at nakikipag-chat kay Tang Moxon, ang mga pelikula sa universo na ito ay iba sa mga nasa Earth. Ang layout ay talagang kahanga-hanga. Lahat ba ng mga kamera na ito ay nakaset up sa universo? Oo, tumanggo si Tang Moxon, sa palagay ko ay magiging kawili-wili ang paggawa ng isang pelikula, sabi ng batang babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, Dali, pagkatapos nating lumabas, paano na tayo magsushot ng pelikula? Nakakainip. Hindi ba pwedeng boring? Karaniwang ayaw ni Hong Dali sa pakikipaglaban. Sige, gawa tayo ng pelikula. Pagdating sa paggawa ng pelikula, nagkaroon agad ng ideya si Hong Dali. Hindi ba tayo makakapunta sa pinagpalang eroplano? Ang teknolohiya ay hindi maaaring baguhin doon, ngunit ang paglilibang at libangan ay maaaring. Gumawa tayo ng mga pelikula, gumawa tayo ng mga football team, gumawa tayo ng mga karahan. Kailangan nating tawagan ang lahat ng malalaking bituin sa mundo para gumawa ng pelikula, kasama sina Robert Downey Jr., Tom Cruise, at Leonardo DiCaprio. Tinanggap namin sila sa halagang 500 milyong US dollars. Siyempre, hindi namin sila kinuha para sumabak sa labanan ng personal,
ngunit para turuan ang aming mga natalo kung paano kumilos. Bumuo tayong muli ng isang koponan ng football, at ang mga Ronaldo, Messi, at Beckham, na bawat isa ay nagkakahalaga ng $500 million, ay maaaring dalhin upang magsilbing mga kapalit, at pagkatapos ay ang ating mga natalo ay maaaring maglaro, at tayo mismo ay maaaring maging goalkeeper, nakaupo at umiinom ng tsaa. Yun lang. Deal. Talaga. Natuwa si Tang Moxon nang marinig niyang gumagawa siya ng pelikula, gusto rin ng taong iyon na umarte. At gusto rin ni Sister Nainwei na umarte. Ang paggawa ng pelikula ay mas kawili-wili kaysa sa pakikipag-away at pagpatay, at inaabangan din ito ni Lee Nainwei, Young Master, tapos kapag ginawa na ang pelikula, pwede rin ba akong sumali dito? Oo, dapat posible. Tumango si Hong Dali at sinabing, pagdating ng panahon, lahat tayo ay maglalaro ng kahit anong gusto natin, at gagawa tayo ng mas malaking larawan. Ito ay isang magandang lugar para sa pelikula, hehe. Chapter 1168, wala na ang motorsiklo, ano ang dapat kong gawin? Anong magandang lugar? Itinagilad ni Tang Moxon ang kanyang ulo at tinitigan si Hong Dali gamit ang isang pares ng malalaking maningning na mga mata, sabihin mo sa akin, may nakita ka bang kawili-wili muli? Hindi ka namin sinundan nitong mga nakaraang araw. Siguradong nakahanap ka ng magandang lugar sa iyong sarili. Hey, okay lang, pwede na tayo matapos itong Star World Genius War, mabilis na sabi ni Hong Dali. Ang mga bagay doon ay kailangang ihayag ng paunti-unti, at hindi ka maaaring magsabi ng marami ng sabay-sabay baka hindi nila ito matanggap. Oo, hintayin natin na matapos ang Genius War. Hindi masyadong nag-isip si Tang Moxon at tumango kaagad bilang pagsang-ayon. Kaya nagpatuloy ang lahat sa panunood ng pelikula. Sa pangkalahatan, ang pelikulang ito ay medyo kapansin-pansin at ang pelikula ay medyo magandang panuurin. Kung tutusin, may magagaling na direktor sa universo, kaya lahat ay nasisiyahan pa rin dito. Di nagtagal pagkatapos ng pelikula, iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan at ipinatong sa kanyang ulo ang mini phoenix na nakita niya sa pet market. Ang ganda. Mga kapatid, ano ang susunod nating gagawin? Kuya Dali, lumapit ang isang miyembro ng team sa oras na ito at bumulong, lalabas din ba tayo at makikipag-away? Nakakabagot ang walang ginagawa palagi, di ba? Ito ay isang labanan ng mga henyo sa mundo ng astral. Okay lang na magpahinga paminsan-minsan. Pero kung maglalaro lang tayo ng ganito sa loob ng ilang araw, hindi ba natin palalampasan ang magandang pagkakataon? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, lumabas ka para makipaglaban. Lumabas lang tayo at tingnan. Ano sa palagay mo? Sang-ayon. Oo. Kailangan, hindi tayo pwedeng walang ginagawa sa lahat ng oras. Sa totoo lang, medyo makati ang mga alipors ngayon. Nakangiting sabi ni Levi's, Young Master, napakaraming tao sa labas, gusto ko silang patayin. Ang mga salitang ito ay nangingibabaw. Matingkad na ngumiti si Hong Dali, okay, dahil makati ang mga kamay ni Kuya Levi. Fair na, mga kapatid. Maglakad tayo. Isang malaking grupo ng mga tao ang bumaba na may kasamang tagay. Paglabas niya sa Friendship Mall, nabigla kaagad si Hong Dali, anong nangyayari? Bakit ang daming nag-aaway dito? Speaking of which, sakto lang talaga yung time na lumabas siya yung mga yon. Sa dulo ng pag-agaw ng motorsiklo. Young Master, mag-ingat, direktang pinrotektahan ni Levi si Hong Dali sa likod niya, maraming tao, lahat ay handang lumaban. Sa isang iglap, ang buong koponan ni Hong Dali ay nakabuo ng kanilang sariling armas, at isang grupo ng mga natalo ay direktang napalibutan ng Hong Dali, baka may sumamantala sa kaguluhan at kumilos. Okay lang kung masaktan ka. Masama kung bugbugin ng Young Master. Napapaligiran ng lahat ng tao rito si Hong Dali, at ang mga humahawak ng mga motorsiklo sa kabilang banda ay natigilan nang makita nila ang napakaraming grupo ng mga tao na lumabas. Tingnan mo, lahat tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Hindi nagtagal, may sumigaw ng malakas, sila ay mga tao mula sa Shenlong Star Realm. Ang napapaligiran nila ay dapat ang alibughang Hong Dali. Sa pagkakataong ito ay lalo pang kinabahan ng lahat bago ang Hong Dali ang mga bagay na ginawa nila ay lampas sa inaasahan ng mga tao, at walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa nang lumabas sila sa oras na ito. Pag-aani ng mga ulo. Hindi mukhang. Wala silang chosen one na mamumuno sa team. Tumakas. Hindi naman siya lalabas dito kung gusto niyang tumakas. Pero ang problema, kung hindi sila mag-aani ng ulo o tumakas, ano ang ginagawa nila dito? Ang iyong laban ay napakasigla, itinulak ni Hong Dali ang mga tao at tumayo sa harapan ng koponan. Tumingin-tingin sa paligid.
Curious, well, let me ask you something. Paano ka nagsimulang mag-away dito? Paano ka nagsimulang mag-away dito? Ito ay hindi lamang para sa iyong motorsiklo. Ngunit ang problema ay walang sinuman ang maglakas loob na sabihin ito. Sinong makakapagsabi sa harap ng may-ari na nag-away kami para lang nakawin ang sasakyan mo? Bagamat lahat ng bagay sa Star World Genius Battle na ito ay tinutukoy ng resulta, hindi kaaya-aya na sabihin ang mga nakakahiyang bagay kung tutuusin. Ay, wala lang. Sa oras na ito, lumabas ang isang napili na nanunood ng labanan mula sa malayo at tumingin kay Hongdali at ngumiti at nagsabi, nandito kami para pumatay ng mga tao at makipag-away sa grupo. Ano, plano mo bang lumahok? Ayan na. Tumingin si Hongdali sa paligid at sinabing, kalimutan mo na yan. Lumaban ka sa sarili mo, at nakikipaglaro kami sa amin. Mga kapatid, tara na at maglaro tayo sa ibang lugar. Masyadong maraming tao dito, hindi kawili-wili. Umalis lang talaga siya nang hindi man lang nag-abala sa mga taong iyon, at dumiretso sa motorsiklo. Pumunta ka. Nang makitang darating siya para kunin ang motorsiklo, mabilis siyang pinigilan ng pinili at sinabing, haha, dali, pag-usapan natin ito. Sa tingin namin ay medyo kawili-wili ang mga motorsiklong ito. Ibigay mo sa amin. Masisiguro kung wala kaming gagawing masama pagkatapos mong umalis. Paano ang tungkol sa isang sneak attack? Isipin mo. Pagkasabi niya nito ay kinabahan ang lahat ng tao sa kwarto. Walang paraan, bagaman walang problema sa pagnanakaw ng mga bagay ng ibang tao, ngunit sa oras na ito, mayroong bentahe ng pagkakaroon ng isang mas kaunting kaaway. Ang Ice Awakener Girl at ang Soul Piercing Stone Awakener sa koponan ni Hongdali ay naiwan sa lahat. Ako ay labis na humanga, lalo na't mayroong isang sumpa na mage na palihim na naroroon. Malinaw na hindi ligtas na direktang harapin si Hongdali sa ganoong paraan. Kahit na siya ay manalo, ito ay tiyak na isang kahabag-habag na tagumpay. Iyon ay magiging masyadong hindi matipid. Nandito ka ba para sa motor ko? Sa oras na ito, naunawaan ni Hongdali, okay, walang problema, pagkatapos ay magpatuloy ka, maglakad-lakad tayo sa ibang lugar. Sinabi niya sa mga miyembro ng koponan, kuya, tayo, tinalo nila ang sa kanila, maglakad-lakad tayo nang hindi nakakaabala sa isa't isa. Ngayon si Hongdali na ang ganap na pinuno, ano pa ang masasabi niya? Kaagad, tumango ang lahat sa Shenlong Star Realm bilang pagsang-ayon, okay. Maglakad-lakad tayo ngayon din. Sinundan ng lahat si Hongdali na may tawanan at humalaklak palayo sa pangunahing pasukan ng Friendship Mall, na iwan lamang ang isang malaking grupo ng mga tao doon. Ang malalaking mata ay tumitig sa maliliit na mata. Boss, sinasabi mo lang bang umalis sila? Tanong ng isang kalahok na nagtataka, hindi mo ba gustong subukan ng tubig? Tingnan mo ang kanilang lakas. Subukan mo lang, umiling ang napili at sinabing, itong Hongdali variable you're too big. Naniniwala ka ba na ang mga taong naglalakas loob na maglakad-lakad sa kalye tulad nito ay walang dalawang brush? Kung talagang aawayin natin sila, huwag na nating pag-usapan ang kahihinatnan, tiyak na hindi natin maaagaw ang motorsiklo. Kaya mo, siguraduhin na walang ibang mga kalapit na bagay ang gawin. Kaya ang pinakamahusay na gawin ay ang pag-ambush sa kanila. At tumakas na kapag nakuha na natin ang motorsiklo, bakit tayo mag-aalala kung saan tayo pupunta? I have to say that what he said is indeed quite reasonable. Tumango ang miyembro ng koponan bilang pagsang-ayon, ang sinabi ng boss ay may katuturan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang mga miyembro ng koponan, mga kapatid, unahan na natin at kunin ang motorsiklo. Hanggat mahawakan natin ang motorsiklo, magiging kabalyerya tayo, sumulong man o umatras. Nasa atin ang huling say, lahat, halika na. Kaya isang malaking grupo ng mga tao at ilang mga koponan ang nagsimulang magtrabaho muli. Naghahanap. Mula sa mga kinatatayuan sa itaas, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa Friendship Mall, at ngayon ay nakita na nila kung nasaan si Hongdali. Sa wakas ay lumabas ang koponan ng Shenlong Star Realm, at lahat ay yumuko upang maghintay at makita kung ano ang mangyayari. Ang resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat. Si Hongdali at ang iba pa ay walang nagawa pagkalabas nila. Ayaw nila ng mga motorsiklo. Ngayon ang lahat ay nalulumbay, lalo na ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Lahat sila ay hinampas ng galit ang kanilang mga hita, ang alibughang anak na ito ay nagtapon talaga ng ganoong mahalagang bagay. Ang pagkakaroon ng motorsiklo ay katumbas ng isang kabalyero. Ito ay maaaring gamitin sa pag-atake o pagtatanggol, kaya ang ganda. Hindi, ang Hongdali na ito ay karapat-dapat para dito. Siya ay isang alibughang, napakagandang pagkakataon. Kung ako ang mag-utos nito, kasama ang Motorcycle Cavalry Regiment, ito ay darating at aalis na parang hangin, hindi ipabanggitin ang pagtapos sa nangungunang 10, kahit man lamang ang nangungunang 30 ay garantisadong. Hindi, kung kaya ko. Kung magpupursage ka hanggang matapos ang kompetisyon, posibleng makapasok sa top 10. Kung tutusin, basta tumakbo ka gamit ang iyong mga paa, sino ang makakahabol sa motorcycle rider? Ang mga instructor mula sa ibang Star Realms ay tuwang-tuwa, haha, Hongdali is really a prodigal, so good. Talagang itinapon ang mga gamit niya. Ngayon ay kawili-wili.
Kapag sumakay na ang ibang team sa mga motorsiklo, bakit hindi nila hinabol hanggang mamatay? Kung maaagaw ko ang mga motorsiklong iyon, papatayin ko muna si Hong Dali. Tiyak na napakaganda ng mukha niya noong mga panahong iyon. Hindi alam ng lahat kung ang mukha ni Hong Dali ay maganda o hindi, ngunit ang mukha ni Fergus ay talagang hindi masyadong maganda sa oras na ito. Hong Dali, ang bastard na ito, itinapon ang napakagandang prop, tingnan mo. Babalik ako, pangako hindi ko siya papatayin. Marahang sinundot ni Huayaling ang braso ni Hong Xingyu at Bang Ulong, matanda, bakit mo lang itinapon ang motorsiklong ito? Idiot. Hehe, hindi nagmamadali si Hong Xingyu, sandali lang, hindi lang tanga ang anak natin, pero napakatalino din niya, sigurado akong may magandang ideya na naman siya. Pero sabi ni Hong Dali. Dito, pagkatapos magyabang palayo sa lugar kung saan sila nag-aaway, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, Dali, nagsimula na talaga silang makipaglaban. Tapos na. Yung mga motorsiklo. Ang mga motorsiklong ito ay dapat na napakahalaga. Sayang naman at umalis na lang tayo ng ganito. Sumang-ayon din ang ilang kaklase, oo, kung makukuha nila ang motorsiklong ito sa sobrang saya, tiyak na malaki ang silbi nito. Umalis lang kami ng ganito, parang malaking kawalan. Isang grupo ng mga kaklase ang nagsabi, oo, oo. Dali, bakit sa tingin mo gusto nilang pagnakawan ng motorsiklo? Hindi ito madali, kaya mo ba? Ngumuso si Hong Dali at sinabing walang katotohanan, ano ang pinakamahalagang bagay sa labanan ng grupo? Mobility. Sa isang motorsiklo, maaari kang umabant na parang kidlat at umatras na parang hangin. Malaki ang pakinabang nito kung ikaw ay humahabol sa mga tao o tumatakas. Kung naiintindihan nila ito, natural na darating sila para agawin sila. Kailangan mo bang magtanong? Holy crap, nakakaintindi talaga ang matandang ito. Tapos itinapon mo ang motorsiklo. Gustong sipin ni Tang Moxon si Hong Dali hanggang mamatay, napakagandang prop. Napakasaya nung nakasakay tayo sa Doraemon. Maari nating matamaan ang sinumang gusto natin. Ngayon ang motorsiklo wala na, ano ang gagawin? Kabanata 1169 na anong uri ng ritmo ito? Galit na galit si Tang Moxon, itinapon mo ang napakagandang prop gaya ng sinabi mo. Paano ito naging napakadali upang mahanap ito muli? Hindi mo ba nakita ang iba na binubugbog hanggang sa mamatay na sinusubukang agawin ang bagay na ito? Magaling pala si Hong Dali, sumuko na lang nang hindi man lang tinitingnan. Medyo depressed din yung iba, at hindi ko alam kung paano naging okay. Ngayong alam na nila ito, medyo hindi na sila masaya. Oh, ito hindi nag-alala si Hong Dali at ganap na walang pag-aalinlangan, hindi yun madali, hanapin na lang natin ulit. Hanapin mo ulit. Saan ko pa ito mahahanap? Ang mga motorsiklo ay napakagandang props. Hindi ganoon kadaling maibalik ang mga ito kapag natapon na sila. Kung gayon, saan natin ito hahanapin? Inilagay ni Tang Moxon ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabing, bukod dito, ano ang dapat nating hanapin? Saglit siyang nagungol, tapos biglang nagningning ang mga mata niya at ngumiti, tama. Wala na tayong motorsiklo, maghanap na tayo ng spaceship. Hehe, maganda ang suggestion na ito. Tama. Napakasimple lang, mga kapatid, maglakad tayo at hanapin ang spaceship. Ang itapon ng motorsiklo at palitan ito ng spaceship ay isang kahihiyan para kay Brother Dali. Kaya naman dali-dali silang sinundan ng lahat na nagtatawanan at nagbibiruan. Isang malaking grupo ng mga tao ang naglibot sa lungsod. Nang makatagpo sila ng isang tao, sinabi nila sa kanila na maunawaan kung ano ang makaharing paraan, kung ano ang ibig sabihin ng dominante, kung ano ang paraan ni Confucius at Mencius. Not to mention, malaki talaga ang nakuha nila. Ilang puntos ang mayroon. Dali, tingnan mo, may tindahan ng spaceship sa harap mo. Itinuro ni Tang Moxon ang isang malaking gusali sa hindi kalayuan na halos 50 metro ang taas, at nakangiting sinabi, more spaceship branch. Oy, yun lang. Nanguna si Hong Dali at pumasok sa loob, lahat, paliparin natin ang spaceship. Hahaha. Pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Kung hindi, ang virtual na mundo ay mas mahusay para sa makatutuhanang pakikipaglaban. Ang buong eksena sa mundo ay isang kumpletong simulation ng isang tunay na lungsod. Ang isang lungsod ay na-simulate, kaya syempre mayroong isang spaceship shop. Pumasok si Hong Dali at ang iba pa sa spaceship shop. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa stand sa labas, God, itong Hong Dali na ito ay talagang matapang na mag-isip. Oo, ayoko na ng motorsiklo, lilipat na ako sa spaceship ngayon. Bakit hindi ko naisip ito ngayon lang? Mas malakas pa sa pagkakataong ito. Kahit gaano kabilas ang motorsiklo, hindi ito maaaring kasing bilis ng spaceship. Ang pinakamahalaga ay malakas ang spaceship. Oh my God! Paanong ang Hong Dali na ito ay may ganoong kalaking utak na nakakapag-isip ng ganoong bagay? Sobrang proud si Fergus sa pagkakataong ito kaya nanginginig ang kanyang balbas, hoy, proud na proud ka sa pagkakataong ito. Naiintindihan mo ba? Walang makahuhula kung ano ang iniisip ng ating Hong Dali. Si Huayaling sa kabilang banda ay masayang ngumiti at sinabing, ang alibughang anak natin ay talagang matalino. Tinapon niya ang motorsiklo at lumipad sa spaceship. Ngayon ang mga, maasar na ang pagtatangka na agawin ng motorsiklo.
Ang mura niya, pero hindi ganoon kadali, ha 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 ha. Ang galing talaga ni Kuya Dali, tinakto ni Hua Xiangyo ang kanyang bibig at sinabing may matamis na ngiti, nakakatuwa talaga. Hindi kalayuan sina Bei Mingxian at Zhu Yunzhou. Tumingin sa isa't isa. At the same time, I saw the solemnity in the other person's eyes. Itong Hong Dali. Mukhang nagbibiro siya at hindi seryoso, ngunit may mga random na ideya. Ito ay sapat na upang bigyan ng mga tao ng sakit ng ulo. Kung gusto niyang sirain ang pamilya Hong, dapat si Hong Dali ang unang makaalis sa kanya. Kung hindi, alam ng Diyos kung anong kaguluhan ang aidudulot niya sa hinaharap. Sa larangan ng digmaan, pagkatapos makapasok si Hong Dali at ang iba pa sa More Airship Shop, sa loob ng halos 10 minuto, isang malaking hanay ng mga mararangyang maliliit na sasakyang pangkalawakan ang lumipad palabas. Mayroong humigit kumulang 20 sasakyang pangkalawakan sa hanay na ito, at bawat isa sa mga ito ay kayang tumanggap ng isang pangkat ng 5 tao. Umupo sa unang spaceship sina Hong Dali, Tang Moxen, Li Yang, Li Nianwei at Gu Feifei at nanguna, sinundan ng iba pa. Ang isang hilera ng magagandang silver-white spaceship ay gumagala sa paligid ng lungsod. Kung titingnan ang estilo nila, para silang bagong henerasyon ng mga urban management outing. Kaya't ang mga especially iya mula sa iba pang mga koponan na sumusunod sa malaking puwersa mula sa malayo ay tumitig sa kanya, hindi ba tama? Tinatapon ang motorsiklo at pinapalitan ito ng isang spaceship. Ang Hong Dali na ito ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. Kailan? Naisip ito ng mga especially iya, ang una agad-agad, nagpadala siya ng mensahe sa amo, boss, hindi maganda. Itinapon ni Hong Dali ang kanyang motorsiklo at pinalitan ito ng spaceship. Ngayon ay gumagala siya sa lungsod. Ano? Halatang napailing ang communicator, at saka ang boss ay umungal, bilisan mo, magtipon ang lahat, kunin natin ang spaceship. Bakit hindi ko naisip? Kung wala tayong mga motorsiklo, maaari nating paliparin ang spaceship. Bilang resulta, ang especially iya ay mabilis na nagsimulang magulat muli, boss, hindi, lahat sila ay hiwalay at nahahati sa 4 na direksyon. Hindi ko alam kung ano ang kanilang gagawin. Ano ang gagawin nila? Medyo nalilito ang amo sa pagkakataong ito, ano ang gagawin nila? Tapos na. Hindi nagtagal ay naisip ito ng amo, hindi, sisirain nila ang iba pang mga tindahan ng sasakyang pangkalawakan. Ang Hong Dali na ito ay talagang mabangis. Sila lamang ang pinapayagang magpalipad ng sasakyang pangkalawakan, at walang sinuman ang pinapayagang lumipad. Umupo. Lahat, magsama-sama at sumama sa akin upang kunin ang sasakyang pangkalawakan. Ngunit kung tutusin, gaano man kabilis tumakbo ang isang tao gamit ang kanyang mga paa, hindi siya makakalipad ng kasing bilis ng isang spaceship. Binabali ng mga tao sa lupa ang kanilang mga paa habang lumilipad sa hangin. Nahanap na ng lahat ang lahat ng mga tindahan ng sasakyang pangkalawakan sa lungsod, ngunit sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng malakas na dagandong mula sa lahat ng mga tindahan ng spaceship. Tapos na. Tumingin ang amo sa tindahan ng spaceship na may umuusok na usok, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, itong Hong Dali, tumatawid sa ilog at sinunog ang tulay, puot. Inilabas nila ang spaceship, at hindi na natin ito mabubuksan ngayon. Well, hindi nakakagulat. Sobrang depressed niya. Si Hong Dali ay nakaupo na ngayon sa spaceship, nagsasaya sa hangin at ulan, at ginagawa ang anumang gusto niya. Ngunit ang ibang mga koponan ay walang pagpipilian kundi panuurin si Hong Dali na lumilipad na parang isang interstellar patrolman. 20 sasakyang pangkalawakan ang lumilipad sa kalangitan sa hugis S, at pagkatapos ay lumipad sa hugis B. Ate mo, hintayin mo ako. Kapag nahuli kita, pangako hindi kita papatulan hanggang mamatay. Pagkatapos ay bago ma-depress ang koponan sa ibaba, gumawa si Hong Dali ng isa pang nakakatakot na bagay. Li Yang, nandito na tayo, bumaba na tayo, tumingin si Hong Dali sa malaking karatula ng Friendship Mall sa ibaba at nakangiting sinabi, tingnan natin kung tapos na ang mga taong iyon sa pakikipaglaban. Okay. Sinabi ni Li Yang nang marinig ito ni Hong Dali. Kung sinabi mong oo, malalaman mo kung ano ang kanyang gagawin. Sumang-ayon lamang at simulan ang paglipad pababa. Boss, tignan mo, ano yon? Ilang koponan sa ibaba na nag-aagawan sa mga motorsiklo ay biglang huminto ng sabay-sabay. Ang lahat ay tumingin sa langit at ibinuka ang kanilang mga bibig sa pagtataka, kung gayon, ito ba ay isang sasakyang pangkalawakan? Ito. Natigilan din si The Chosen One Dam, nakikipaglaban kami para sa motorsiklo dito, at dumating ang spaceship sa maikling panahon. Hey, ang labis na puot na boses ni Hong Dali ay nagmula sa loob ng spacecraft, salamat, mga kasama, nakikipag-away pa ba kayo rito? Dam! Natigilan ang lahat ng naroon. Una ay natigilan siya, at pagkatapos ay labis siyang nagalit. Ang Hong Dali na ito ay malinaw na naglalaro ng mga tao. Inihagis lang niya rito ang sirang motorsiklo at hiniling sa lahat na ipaglaban ang buhay at kamatayan. Mas mabuting pumunta siya at magpalipad ng spaceship. Ito ay isang bagay lamang ng paglipad ng sasakyang pangkalawakan. Pagkatapos magmaneho nito, babalik siya para magalit ang mga tao. Ito ay matatagalan, ganap na hindi matatagalan. Sa ilang sandali, gusto ng lahat na sumugod at labanan si Hong Dali,
ngunit malinaw na paano sila mabibigyan ni Hong Dali ng ganoong pagkakataon. Pagkasabi nito ng matandang lalaki, agad niyang inutusan ang spacecraft na lumipad at sumakay. Ang pagtatanong kung ano ang masamang tao sa mundo ay nagpapagiling ng ngipin. Ha, Dali, napakasama mo. Tumawa si Tang Moxon at ang iba pa kaya sumakit ang tiyan, grabe ka, kaya mo pang magpalipad ng spaceship. Kalimutan mo na yan, hiniling ko sa mga tao na durugan ang lahat ng iba pang kumpanya ng sasakyang pangkalawakan, kalimutan ito, at bumalik para magalit ang mga tao, tingnan mo ang mga sikat na tao, halos lumuwa ang kanilang mga mata. Si Gu Feifei ay binugbog din ni Hong Dali. Amused, ang mura mo talaga, haha, nakakaisip ka ng napakasamang galaw. Dapat gawin iyan, ngumiti si Hong Dali, nakatingin sa mga taong galit na tumatalon sa ibaba, at sinabi, sino ang sinabihan ko sa kanila na tumingin sa akin? Kung hindi ako magagalit sa kanila, hindi nila malalaman kung bakit berde ang mga dahon. Sa di kalayuan, tumangalasi kong sa spaceship sa langit at natulala. Ilang sandali pa ay bamulong siya. Ang Hong Dali na ito ay hindi kapanipaniwala. Nakakaisip siya ng ganoong ideya. Okay, umupo si Hong Dali sa spaceship at tumingin sa paligid. Sinusundan siya ng lahat. Parang ganyan sa langit. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa pakiramdam ng bumaba sa sasakyan ng kasal, dahil ang lahat ay nasa napakagandang kalooban, patayin natin ang ilang tao, kung hindi, sasayangin natin ang gayong magandang kapaligiran. Balak nga ni Hong Dali na gumawa ng inisyatiba na pumatay ng mga tao. Anong klaseng ritmo ito? Dali, hindi ka ba masaya na sira ang utak mo? Inabot ni Tang Moxon at hinawakan ang noo ni Hong Dali, wala kang lagnat, bakit mo iniisip na pumatay ng tao? Siyempre wala akong lagnat, ito lang medyo nakakatamad na ang laro, napakunot ng noo si Hong Dali, kaya mabilis nating tapusin ang laro at pagkatapos ay gumawa tayo ng iba pa. Hindi nakakagulat, ito ay isang larangan ng digmaan dito, na may mga taong pumapatay ng mga tao sa lahat ng dako. Okay lang naman ang una mong pasok, pero matagal ka doon. Ito ay talagang medyo nakakagambala bakit hindi tayo lumabas at magsaya sa Blessing Plain. Gumawa tayo ng pelikula, gumawa tayo ng football team, gumawa tayo ng all-star lineup, tawagan natin ang lahat ng malalaking bituin dito, at hayaan silang maglakad sa red carpet minsan sa isang araw. Gatlang M. Magrekomenda ng magandang libro mula sa isang kaibigan. Pamagat ng aklat na, The Divine Artwork. ISBN 3,479,511. Panimula, paglalakad sa kahoy at bato, tansong mga bakana, pagsasayaw ng ligaw na buhangin, at mahiwagang paggalaw, ang chi ay napakaganda, mahusay na sumisira sa metal at bato, patuloy na nagbabago, at mapanlikha. Mga mahiwagang machine beast, makapangyarihang puppet war puppet, patak ng dugo, machine snake, earthbreak ang kilang, mythical beast, spiritual beast, at mabangis na hayop. Mga Kat-Anji tanging mekanismo, nakamamatay na mga nakatagong sandata, mahuhusay na kamay, at lakas upang pasiglahin ang katawan. Ito ay isang mundo kung saan lumilipad ang mga mandirigma sa langit at tumakas mula sa lupa. Ito ay isang mundo kung saan ang mga halimaw at hayop ay laganap at daan-daang mga karera ay marami. Ang pagdating ni Tang Yu, isang maalamat na craftsman mula sa organisasyong ito, ay nakatakdang magdala ng iba't ibang kaguluhan sa mundong ito. Kabanata 1170 ang maalamat na Lai Win. Okay, kung gayon, patayin natin ang mga tao. Si Tang Moxon sa pangkalahatan ay hindi masyadong tutol sa mungkahi ni Hong Dali. Anyway, ito ay isang virtual na mundo at walang tunay na kamatayan. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang kanyang lakas. Sapat na kahit papano. Gamitin mo na lang. Young Master, saan tayo unang pupunta? Tanong ni Li Yang, na namamahala sa pagpilot sa spacecraft. Lamapa ka muna, tingnan ko kung may tao dito, tinapik ni Hong Dali ang mini phoenix na nakapatong sa ulo niya parang gustong gamitin ng mga nilalang na tulad ng phoenix ang kanyang ulo bilang pugad. Sabi ni Hong Dali, napakaraming maliliit na sinta, madaling makahanap ng tao. Di nagtagal, isang malaking hilera ng mga sasakyang pangkalawakan ang nakapark sa isang madamong patlang sa silangang suburb ng lungsod, at ang buong koponan ay bumaba sa sasakyang pangalanggaang hawak ang kanilang mga alagang hayop. Munting mga sinta, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay ng mataas na parang pinuno at inutusan ang mga hayop, dumating na ang sandali na kailangan namin kayo. Humanap ka. Kung may mahanap ka, bumalik at iulat ka agad. Woof woof. Miwo, array. Pagkatapos ay nakita ko ang isang malaking grupo ng mga hayop na tumatakbo sa lahat ng direksyon. Kuya Dali, maaari mo pa bang utusan ang mga hayop? Ang Hong Dali ay kayang kontrolin ang mga hayop. Alam iyon ni Tang Moxon at ng iba pa, at sanay na sila, ngunit hindi alam ng akademya. Lahat sila ay napaka-curious, napakapakinabang ng kasanayang ito. Hindi nakakagulat na hiniling sa amin na pumili ng isang hayop ngayon lang. Hehe, napakalakas ni Kuya Dali. Ang mga hayop ay mabuting kaibigan ng tao. Hindi mo naiintindihan. May relasyon ako sa mga hayop. Nakangiting sabi ni Hong Dali, okay, everyone, magpahinga lang at maghintay ng balita. Maglaro tayo sa sarili natin.
Kung may mahanap tayo, sasakay tayo sa spaceship. Tingnan mo ang sitwasyong ito. Ang Astral Underworld, boss, nakahanap ako ng pagalit na organisasyon sa lokasyon ng XXXXX. Oo. Sabihin sa mga kapatid na kopyahin ang lalaki at patayin natin siya. Ito ay naaayon sa pagkakakilanlan ni Brother Dali, hindi ba? Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa clearing na ito. Kapag oras na para maglaro, oras na para magpahinga. Ang lahat ay maaliwalas at komportable. Oo nga, sila ay nagsasaya at nag-iinuman kasama si Kuya Dali. Matatawag kaya itong maalamat na nakahiga? Young Master, lumapit si Levi sa oras na ito at bamulong, hahanapin ko ang kalaban mamaya, maaari mo bang hayaan akong subukan ang aking kakayahan? Sabi niya, sinulyapan ng grupo ng mga tao sa paligid niya, at nagkibit balikat, natatakot ako na ganoon din ang mga tao kung hindi ka magkakaroon ng mas maraming pagkakataon. Well, ang ibang mga koponan ay natatakot na sila ay mamatay ng maaga, ngunit ito ay mabuti para sa kanya. Natatakot na walang pagkakataon. Walang problema, ngumiti si Hongdali at tumango, talagang papatay ka ng tao noon, hehe. Tama si Hongdali, ang mga maliliit na hayop na inutusan niya ay parang mabilis na kumalat ang bagyo sa buong proseso. Kung gaano kabilis tumakbo ang mga hayop ay iba-iba sa isa't isa, ngunit ang mga lumilipad. Ngunit hindi nagtagal. Hindi nagtagal, lumipad pabalik ang isang maliit na asol na ibon at humirit saglit kay Hongdali. Tumango si Hongdali na may matangkad na ngiti, naiintindihan ko, sige. Salamat sa iyong pagsusumikap. Namamanhid ang anit ng lahat nang makita nila ito kung masasaktan nila si Hongdali sa hinaharap. Walang paraan para makatakas. Ang mga tao ay maaaring magbantay laban sa iba. Ngunit sino ang makapag-iingat laban sa lahat ng hayop? Dali, kamusta? Nagtanong si Tang Moxon, nahanap mo ba ang kalaban? Oo. Mga 1,300 metro sa kanluran, nakakita kami ng isang team. Ngumiti si Hongdali at sinabing, mga 80 tao. Tayo na at hanapin sila. Tara laro tayo. Tinawag niya ang lahat, mga kapatid, may balita, alis na tayo. Isang pangkat ng halos 80 tao. Ito ang oras para sa mga laban ng grupo. Mga kapatid, alis na tayo. Hahaha. Sa wakas makakalaban na tayo. Oo, ito ay talagang mahusay. Kuya Dali, ano ang gagawin natin? Magsalita ka lang at makinig. Sayo, ano pa ang magagawa natin? Ngumuso si Hongdali, magsama-sama muna tayo, maglaro tayo ng malaking laro ngayon. Kaya nagsimulang magtipon ang lahat at makinig sa mga kaayusan ni Hongdali. Sa mga stand sa labas, isang malaking grupo ng mga tao ang lahat ay nakatingin kay Hongdali at sa kanyang grupo. Sa nakalipas na 2 araw, ang Shenglong Star Realm Team ay nagdala sa kanila ng napakaraming sorpresa, kaya ngayon ay gustong malaman ng lahat kung ano ang susunod na gagawin ni Hongdali. Tingnan mo, nagtipon sila. Mukhang gumagawa sila ng ilang mga galaw. Oo, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila this time. Ngayong may spaceship na sila, masasabing invincible sila unless lahat ng teams atakihin sila. Kung hindi, magkakaroon sila ng chance sa top 10. Totoo ba? Sino ang makakahabol kung gusto nilang lumaban? Hindi ko lang alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Inaabangan ito ng lahat. Kung ano ang susunod na gagawin ni Dali, ngunit walang makahuhula. Walang paraan, ang isip ni Hongdali ay hindi ang inaasahan ng mga ordinaryong tao sinong mag-aakala na tatakbo sila para lumipad ang spaceship. Tingnan mo, gumagalaw sila. Nasa spaceship silang lahat. Ha? Totoo naman, anong balak mong gawin this time? Who knows? Baka naman alam nilang may darating para manggulo sa kanila at balak nilang iwasan. Sa tingin ko posible. Sa larangan ng digmaan, nag-aaral si Hongdali at ang iba pa. Pagkatapos nito, sumakay ang lahat sa spacecraft at lumipad pa kanluran. Sa isang komersyal na gusali sa kanluran, pinag-aaralan ng Chain Constellation Team ang mga susunod na isyong estratehiko. Marami ang natamo ng lahat sa nakalipas na 2 araw, ngunit mabigat din ang mga nasawi. Kailangan nating gumawa ng mga susunod na magandang pagsasaayos, at tandaan na huwag magmadali. Ang pinuno ng koponan ay isang ordinaryong henyo ng 3 antas ng Star Domain, hindi ang pinili, at ang kanyang pangalan ay Joyce. Bilang kapitan, na nakaharap sa isang malaking grupo ng mga napili, siya ay si Alexander sa labanan ng mga henyo sa mundo ng bituin. Wala kaming chosen one, at mas malala kami sa ibang teams in terms of basics. Pero buti na lang, hindi lang kami ang walang chosen one, tinignan ni Kapitan Joyce ang lahat at dahan-daang sinabi, kaya kung gusto naming mag-rank kung susulong ka, mahahanap mo lang ang mga team na wala rin ang chosen one. Sa kasalukuyan ay may mga koponan na 31 bituin, kasama na ang Deji na wala sa mundo, kasama na ang chosen one-ite. Shenglong Star World, GIU Star World. Joyce. Inaayos niya ang susunod na plano ng labanan, ngunit malinaw na ang kanyang mga susunod na plano ay malamang na hindi gagamitin. Boss, masama, ang mga spaceship na minamaneho ni Hongdali mula sa Shenglong Star Realm ay nasa itaas natin. Isang miyembro ng pangkat ang galit na sumugod sa silid at sumigaw, at huminto ito sa itaas ng ating mga ulo. Mukhang natuklasan na nila tayo. Ano?
Saglit na natigilan si Kapitan Joyce, at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng gusali, lahat ay sumama sa akin, magmadali. Oops, lahat ng 80 o higit pang mga tao sa koponan ay nagmamadaling lumabas ng gusali sa isang iglap. Nakatingin sa langit. Tamang-tama, sa kalangitan, isang hanay ng 20 gwapong puting sasakyang pangkalawakan ang nakaayos sa 4 na hanay, na maayos na nakaparada sa itaas ng kanilang mga ulo. Tiningnan ni Kapitan Joyce ang 20 sasakyang pangkalawakan, huminga ng malalim, at ang kanyang mga palad ay nababalot ng malamig na pawis. Ngayon lang niya sinabi sa lahat na kikilos siya laban sa mga team na hindi pinamumunuan ng Chosen One, at kasama sa kanila ang Shenlong Star Realm. Sa hindi inaasahan, sa sandaling nabanggit niya ito, ang kabilang partido ay nasa tuktok ng kanyang ulo. Sa kakayahang magamit ng spacecraft, tiyak na walang pag-asa na tumakbo sa 2 paa. Isang laban na lang ang natitira. Tinitigan ni Joyce ang mga spaceship at malakas na sinabi, Shenlong Star Realm, Hongdali. Oh, ako ito. Ang boses ni Hongdali ay nanggaling sa spaceship, medyo pagod na ako sa larong ito, kaya gusto kong tapusin ito ng mabilis. Kaya, handa ka na ba? Pagod na sa paglalaro. Gusto mong tapusin ang laro. Simulan ang pagpatay ng mga tao dahil gusto mong tapusin ang laro. Napakalakas ng tono. Hongdali, huwag kang masyadong mayabang. Sa tingin mo ba napakadali tayong kurutin? Tumingin si Joyce sa spaceship sa langit at malakas na sinabi, kung may lakas ka ng loob, bumaba ka at makikita natin ang katotohanan. Bumaba ka. Siyempre kaya mo, pero kailangan mong maghintay, nakangiti pa rin ang boses ni Hongdali, na parabang hindi siya kinakabahan sa nalalapit na laban. Ngumiti lang siya ng mahina, bago ako bumaba, kailangan kong linisin ang larangan ng digmaan. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka ha. Maaaring si Hongdali ay nagplano na sumakay sa spaceship. Medyo natarante si Joyce. Hindi nagtagal, ang mga kakaibang galaw sa kanyang paligid ay nagsabi sa kanya na nangyari ang kanyang inaalala. Boom! Nagsimulang manginig ang buong gusali, at pagkatapos ay nagsimulang gumuho. Hindi mabilang na mga piraso ng metal ang tumambad mula sa gusali, tumatalon-talon na parang isda, na parang lumilipad sa langit sa sobrang saya, na umaaligid sa langit. This is, natigilan si Joyce. Matagal na niyang nakita ang ganoong eksena, kaya alam na alam niya ito. Ito ay isang eksena na magagawa lamang ng tagagising ng Golden Soul Stone. Nagising ang Golden Soul Stone at kayang kontrolin ang lahat ng metal. Hindi, ito ang Golden Soul Stone Awakener. Lahat, tumakbo. Sigaw ni Joyce sa taas ng kanyang mga baga. Ang gising ng Golden Soul Stone ay sobrang nakakatakot. Hinding-hindi makakalimutan ni Joyce ang panahong iyon, kung paanong ganap na winasak ng tagagising ng gintong kaluluwang bato ang isang lungsod sa isang iglap. At ang nagising sa oras na iyon ay nasa level 1 pa lang. Sa oras na ito, ang taong ito sa koponan ng Hongdali ay maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa ilalim ng field compression ng attribute, na tiyak na mas mataas kaysa sa unang antas. Kasunod ng takot na dagandong ni Joyce, ang mga miyembro ng koponan ay hindi namamalayan na gustong tumakas, ngunit sa kasamaang palad ay huli na sila. Boom, 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 hindi mabilang na mga metal ang biglang tumama sa lupa, at kasabay nito, ang metal ay nag-deform. Naghahatak, ngunit sa isang kisap mata, isang malaking bakal na hola ang nabuo, isang bakal na hola na may diameter na higit sa 200 metro. Ito, natakot ang buong team. Napakaraming metal ang ginawang bakal at tinakpan ang lupa. Huli na para tumakas sila. Demps, mabilis na putulin ang isang puwang sa bakal na kulungan. Nagmamadaling inutusan ni Joyce ang mga miyembro ng koponan na tanggalin ang mga guwantes, Frederick, kontrolin ang malaking bato upang itayo ang bakal na kulungan, mabilis. Dahil makakasali siya sa Star in the World Genius Battle, natural na nagising ang mga team ni Joyce. At siya mismo ay naging isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa kanluran. Hanggat papalapit siya sa kulungang bakal, magagamit niya ang kanyang kakayahan upang i-twist ang kulungang bakal, at pagkatapos ay makakatakas ang lahat mula rito. End of this chapter.